May dalawang uri ng gamot sa harap mo. Ang isa ay area na antas ng ebolusyon na gamot. Kapag na-inject, magiging kauna-unahang lee na may kakayahan sa Dragon Kingdom. Simula noon, pararangalan ka ng lahat. Ang isa naman ay itim na virus na may 79.9% na mortality rate. Kapag na-inject, maaari kang maging isang zombie. Sa pinakamasamang kaso, mamatay ka agad. Mayroon lamang 0.01% na tsansa. Gisingin ang yaes na antas ng kakayahan. At sa oras na ito sa plaza ng kakayahan ng Jiangnan High School. Ang guro ng klase na si Wang Hai ay labis na umaasa. Dahil sa taong ito, may dalawang napakamahusay na estudyante sa klase. Isa sa kanila ay ang pinakamagandang babae na si Bai Ningbing. At ang isa naman ay ang pinakapugi na si Jiang Chen. Ang dalawang ito ay tiyak na makakakuha ng ina-antas ng kakayahan. Kaya't hindi nakatiis si Wang Hai na magbigay ng babala. Pagkatapos pumasok sa espasyo ng Diyos. Napakataas ng posibilidad na makakuha ng ebolusyon na gamot. Kung makakakuha ng magandang kakayahan ay nakadepende sa kapalaran. Ngunit kailangan pa ring magbigay ng paalala ang guro. Huwag pumili ng Jin virus. Huwag pumili ng Jin virus. Nang marinig ito, si Jen Niangi ay may mukha ng pagkainip. Guro, maaari mo bang laktawan ang paksang ito? Ang virus ng Jin ay nakamamatay. Tanging mga hangal lamang ang pipili nito. Pagkatapos sabihin ito, diretsong naglakad patungo sa direksyon ng biyayang espasyo. Samantalang si Jing Xian ay tila medyo nalilito. Dahil sa isang asul na virtual na panel na lumitaw sa kanyang harapan. Pangalan, Jiang Chen. Antas, mababang antas, unang yugto. Tanging talento. Virus na Panginoon, naghihintay ng pag-activate. Maaari mong ganap na kontrolin at suriin ang anumang virus. Ngunit maaari lamang gisingin ang mga kakayahan sa pamamagitan ng virus. Mga kondisyon para sa pag-activate. Mag-inject ng isang Jin virus. Nang makita ko ang biglaang paglitaw ng talento, nabuhayan ako ng loob. Ang talento na ito ay sobrang lakas. Karaniwan, isang uri lang ng gamot sa ebolusyon ang pwedeng iniksyon. Pero kung kaya kong kontrolin ang 100 uri ng virus, di ba't makakakuha ako ng 100 uri ng kakayahan sa genes? Sa parehong oras, lahat ng mata ay nakatuon sa paglakad ni Self kung Yelling Eyes patungo sa Divine Gift Space. Sa magkabilang gilid, nakapwesto ang dalawang hanay ng mga sundalong armado ng baril. Upang maiwasan ang sinumang pumili ng Jin virus bilang paghihiganti sa lipunan. Maaaring patayin ng mga sundalong ito ang mga taong nagiging biktima sa mismong lugar. Pumasok si Bai Ningbing sa espasyo ng biyaya sa ilalim ng mga mata ng lahat. Sa gitna ng laboratorio ay may dalawang haliging liwanag, kahel at itim. Nakasuspindi ang ebolusyon na gamot at Jin virus. Nakita ni Bai Ningbing ang ebolusyon na gamot sa haliging kahel. Isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Direkta niyang ininject ang ebolusyon na gamot sa kanyang katawan. Biglang sumabog ang malamig na hangin mula sa katawan ni Ningbing. Agad na naging mundo ng yelo at niebe ang buong laboratorio. Nakita ito, agad na inannounce ng mga tauhan. Nagising si Ningbing mula sa Senior 3 Class 5, na level na kakayahang Frost Domain. Lahat sa plaza ay nagulat. Na level Frost Domain. Talagang karapat-dapat na maging school bell, ang lakas naman nito. Pagkalipas ng 2 minuto, lumabas si Bai Ningbing mula sa Divine Space. Isang tanyag na mamamahayag ang lumapit at nagtanong. Kay Bai Ningbing, binabati kita sa iyong paggising ng na-level na kakayahan. Mayroon ka bang naisabihin? Bahagyang tumango si Bai Ningbing. Hindi ko pa alam kung aling universidad ang aking papasukan. Ngunit mas inaasahan kong malaman kung anong kakayahan ang magigising kay Jiang Chen. Sa loob ng 3 taon, lagi siyang mas magaling sa akin sa mga marka. Dapat ay makakakuha rin siya ng na-level na kakayahan. May kaunting pagmamalaki ang tingin niya sa akin. Pagkatapos sabihin yon, agad na nakatuon ang lahat ng atensyon sa akin. Hahaha. Jiang Chen, umakyat ka na. Hindi na makapaghintay ang lahat. Pati ang school flower ay nagkaroon na ng na-level na kakayahan. Mas mahusay ka pa sa kanya. Kung hindi mo pa naisip ang na-level na kakayahan, talagang nakakahiya yon. Habang pinipilit ako ng lahat, naglakad ako patungo sa biyaya ng Diyos. Nang dumaan ako sa tabi ni Bai Ningbing, siya ay nangasar. Jiang Chen, noong mga panahong iyon, masyado akong mababa ang tingin kaya napansin kita. Ngayon, nagising na ako sa na-level na kakayahan. Paano mo ako maihahambing sa pambansang pagsusulit? Hindi ko siya pinansin at diretsong pumasok sa espasyo ng Diyos. Sa pagpasok, 2 sinag ng liwanag ang lumitaw sa projection. Isang madilim at malalim na may bahid ng dugo. Ang isa naman ay purong pulang kulay. Eres na antas ng ebolusyon na gamot. Paano ito posible? Tumingin si Zining sa ebolusyon na gamot sa pulang sinag. Parang tinamaan ng kidlat ang buong tao. Siguro sa klase na si Wang Ha ay sobrang excited hanggang sa manlumo. Tunay ngang mga estudyante ko ang mga ito. Ang galing-galing talaga nila. Ang prinsipe, ang tagapangulo ng edukasyon, ang alkalde. At ang mga makapangyarihang militar ay nagsiparoon din. Ito ay ere na antas na ebolusyon na gamot. Sa buong kasaysayan, 4 lang ang nakalabas sa buong mundo. Sa wakas ay darating na ang isang niyais na antas ng may kakayahan. Si Colonel Lin Chen He ng Longya Base ay labis na nasasabi. Anong pangalan ng estudyanteng ito, Principal Tsu? Kailangan namin siya sa Longya Base. Ngumiti si Principal Tsu Qingming habang humahaplos sa kanyang balbas. Ang pangalan niya ay Jiang Chen, siya ang pinakamahusay na estudyante sa aming high school isa. Ngunit gusto ni Captain Lin si Jiang Chen. Maaari lamang niyang sundin ang kanyang sariling kagustuhan. Hindi ko kayang magpasya. Nagkaroon ako ng aksyon sa espasyo na ibinigay ng Diyos. Tumingin muna ako sa tabi ng pulang haligi ng liwanag. Pagkatapos ay lumakad ako sa tabi ng itim na haligi ng liwanag. Anong nangyayari? Ano bang ginagawa ni Jiang Chen? Walang yais na antas ng ebolusyon na gamot, hindi ba siya pipili? Hindi kaya. Si Jiang Chen ay naglagay ng kanyang isipan sa Jin virus. Lahat ay nagtataka ng labis. Ang rektor at sina Lin Qianhe at iba pa ay labis ding nagulat. Nagbago ang kanilang mga mukha sa seryosong ekspresyon. Lumapit ako sa itim na haligi ng ilaw.
Sa gitna ng haligi ay nakalutang ang double spiral na gene virus. Walang pag-aatubili, direktang hinawakan ko ito. Sa susunod na segundo, ang pulang liwanag sa loob ng sinag ay nagbago at bumuo ng isang impormasyon. Pangalan, Black Light Virus. Potensyal, Diyos na antas. Pinakamalakas na virus sa universo. At ito ay ang Black Light Virus. Sa alaala, halos walang makalaban sa Black Light Virus. Ang pangunahing kakayahan nito ay ang paglunok at pagsipsip. Kaya nitong mangakit ng gen at makuha ang lahat ng kakayahan ng iba. Mabilis kong inalis ang itim na virus. Madali kong ipinasok ito sa aking katawan. Isang boses ang uminay sa aking isipan. Matagumpay na na-activate ang natatanging talento. Panginoon ng virus. Nakapagmanipula na ako ng itim na virus at na-convert ito sa kakayahan. Nakuha ang kakayahan. Sumisipsip at nananakaw, pangkalahatang pagpapalakas. Hari ng pagbabago, walang kamatayan. Umangkop at mag-evolve. Isang sunod-sunod na impormasyon ang pumasok sa isip. Mahigpit kong pinipiga ang aking kamao habang nanginginig ang buong katawan. Sa simpleng pagtingin sa mga pangalan ng kakayahang ito, alam ko na kung gaano ito kalakas. Pagkatapos ng ilang sandali, ang aking katawan ay na-modify na. Nadagdagan ng isang madilim na pulang substansya, na naglalabas ng mabangis at nakamamatay na amoy. Hindi na ako makapaghintay na tingnan ang virtual na panel. Pangalan, Gen Chen. Nag-isang talento, virus na namumuno. Kakayahan isa, pagsipsip at pagnanakaw. Maaaring sumipsip ng anumang biomass upang punan ang sarili. Maaaring sumipsip ng mga alaala, kasanayan, at kaalaman ng target na may kakayahan. Maaaring makakuha ng mga gene point. Kakayahan dalawa, pangkalahatang pagsa-strengthen. Maaaring gumamit ng mga gene point para sa pagpapalakas. Kasabay ng pagpapataas ng lahat ng pisikal na katangian. Kakayahan sensory at mental, impeksyon at kakayahang kontrolin. Kakayahan tatlo, hari ng pagsasakata. Maaaring i-convert ang katawan sa anyo ng armas, anyo ng depensa, anyong tulong, anyong panggaya. Kakayahan apat, walang kamatayang katawan. Anumang sugat ay maaaring gumaling agad. Ang mga selula ay mahigpit na pinoprotektahan ng virus mula sa mga panlabas na pinsala. Maaari itong pumili na gumastos ng enerhiya upang muling mabuhay sa anumang selula. Kakayahan 5, pag-angkop at ebolusyon. Kapag nahaharap sa bagong banta, mabilis na nag-ebolusyon upang magkaroon ng resistensya. Sa mga negatibong substansya na nakatagpo, maaari itong mag-ebolusyon upang magkaroon ng permanenteng immunity. Kapag may iba't ibang katulad na kakayahan, maaaring mag-ebolusyon upang magkaroon ng mas mataas na antas ng kakayahan. Ang itim na ilaw na virus ay nagbigay sa akin ng halos lahat ng kakayahan sa ebolusyon. Kailangan lang na sumugod at manakop para maging walang kapantay. At sa plaza ng awakening, bumagsak ang katahimikan. Lahat ay nagulat na nakabuka ang bibig, parang mga puppet na walang galaw. Ang punong guro na si Xu Qingming ay humahawak sa kanyang puso, na wala ng kontrol sa emosyon. Ano bang nangyayari sa batang ito? Hindi ba ito isang kalokohan? Lumingon siya kay Wang Hai at nagtanong, Wang Hai, lumapit ka rito. Paano ka karaniwang nagtuturo sa mga estudyante? Napakagandang batang ito, pero nagpadala pa sa maling landas. Si Wang Hai ay tuluyang nagulat. Direktor, hindi ko alam. Maliban sa pagiging tahimik sa araw-araw. Normal naman si Gen Chen. Ngumiti nang nakakatawa si Ziningbing. Ang hangal na si Gen Chen ay sobrang bobo. Sinasabi niya ng may labis na dramatikong tono. Punong guro, si Gen Chen ay palaging nagpapakita ng malalim na pagkatao. Matagal ko nang napansin na hindi siya normal. Mayroon siyang antisocial na personalidad. Bakit siya laging unang pwesto sa mga pagsusulit? Hindi ba't para lang sa pang-insulto sa akin? Noong mga panahong iyon, tinanggihan ko ang kanyang pag-amin. Palagi siyang nag-iisip ng masama. Ngayon, naging zombie na siya, isang taong mapaghiganti. Iminumungkahi kong pagbabarilin na lang siya kapag lumabas. Si Zhu Heru ay humawak sa isang panghabang buhay na pag-asa. Si Gen Chen ay may anti-social na personalidad. Kaya niya pinili ang gene virus. Sa mga taong ito, buong puso kong tinuruan ang mga estudyante. Wala akong magagawa dahil masyadong nakatago si Gen Chen. Nagmumukhang madilim ang mukha ni Lin Qianhe. Sayang naman ang ganitong magandang talento. Principal Xu, may payo ako sa iyo. Dapat mong ayusin ang kultura ng paaralan. Dapat tanggalin ang mga hindi nagtatrabaho ng maayos. Bigyan ng higit na atensyon ang bawat estudyante. Si Xu Qingming ay umuungol at walang lakas na tumango. Si Wang Hai na nasa tabi ay naupo sa lupa, hindi alam ang gagawin. Biglang may isang sigaw na umalingaw-ngaw. Nagdulot ng takot sa plaza. Sa projection ng Divine Space, ako ay napalibutan ng itim na madilim na material. Ang amoy na inilalabas nito ay parang isang demonyo, makapangyarihan at nakakatakot. Diyos ko, si Gen Chen ay naging isang bangkay na. Tingnan mo, ang malabong itim na ulap sa paligid niya. Baka virus to. Mabilis tayong magtago, huwag tayong mahawa. Lahat sa plaza ay umatras ng higit sa 10 metro. Nakita ni Lin Qianhe ang itsura ko at tumingin sa mga sundalo. Handa na ang grupo ng labanan. Paglabas niya at may kakaibang galaw, barilin agad. Biglang nakatutok ang dalawang hanay ng baril. Sa pasukan ng banal na espasyo. Sa ilalim ng mga mata ng lahat, lumabas ako sa espasyo ng Diyos. Nang makita kong higit sa 20 baril ang nakatutok sa akin, nasa isip ko ay hindi maganda ang sitwasyon. Kakaisip ko na bawiin ang kakayahan ng itim na virus at magpapaubaya. Bigla na lang umingay ang mga putok ng baril. Dumagsa ang napakaraming bala patungo sa akin. Buti na lang at may katawan akong hindi namamatay. Maraming itim na likidong bagay sa loob ko. Biglang nagtipo ng enerhiya sa harap niya. Huwag magbaril, hindi ako vampira. Pagkarinig nito, nagpalitan ng mga tingin ang punong guro at iba pa. Agad na itinaas ni Lin Qianhe ang kamay upang ipahinto ang putukan. Anong nangyayari? Hindi siya mapatay ng bala. Hindi ba siya vampira? Bakit mayroon pa siyang katinuan? Hindi ba't nagtagumpay siyang sumipsip ng gene virus? Tinitignan ako ni Lin Qianhe mula ulo hanggang paa. Puno siya ng pagkabigla. Bata, sigurado ka bang talagang nagtagumpay kang pagsamahin ang gene virus?
Kung hindi ka naniniwala, maaari mo akong dalhin para sa gene test. Magkakaroon ako ng quarantine observation sa loob ng ilang panahon. Buong puso akong makikipagtulungan. Sige, kung ganon, sumama ka sa amin. Noong mga panahong iyon, mabilis na lumapit ang punong guro na si Xu Qingming na galit ang mukha. Jianchen, alam mo ba kung ano ang ginagawa mo? Iyan ay isang lahis na antas ng ebolusyon na gamot na napakabihirang. Bakit mo kailangan mag-iniksyon ng gene virus? Punong guro. Sa tingin ko, mas bagay sa akin ang gene virus. May problema ba? Sige. Mas bagay sa iyo ang gene virus, di ba? Kapag dumating ang araw na hindi mo na makontrol ang virus sa katawan mo, doon mo mararamdaman ang pagsisisi. Humalakhak si Xu Qingming at iniwasan ang kanyang manggas. Sa tabi, si Zeding Ice ay labis na nagulat. Malinaw na ineksyon niya ang pinakawalang silbi na gene virus. Bakit kaya nakakatakas pa rin ang bala? Hindi kaya ba niyang magising sa kanyang fusion virus na kakayahan? Mas malakas pa sa akin the grade na yelong larangan. Hindi niya pwedeng mas mataas pa sa akin. Isang hakbang siya paakyat, naglalabas ng matinding lamig sa katawan. Handa bang tanggapin ni Jianchen ang aking hamon? Gusto kong malaman mo na ang mga nag-inject ng gene virus ay mga inutil. Pagkatapos sabihin ito, lahat ng naroroon ay nagpakita ng kasiyahan. Matapos mag-isip, hindi siya pumigil. Ipinapakita na umatras ang mga tao sa paligid upang bigyan kami ni Bai Ningbing ng daan. Walang mata ang mga espada, huwag mo akong sisihin kung masaktan ka. La class na esper ako, hindi ka karapat dapat nasaktan ako. Si Ningbing ay umungol ng malamig. Agad na nagtipo ng ilang floating ice sword na tumusok sa akin. Agad akong natakpan ng itim pulang likidong material. Dahan-dahan kong itinaas ang kamay. Ilang itim na tentacle na nagtipo ng chain blade ang biglang lumipad palabas. Ang bilis ay hindi mapaniwalaan. Narinig ang tunog ng pagbasag. Lahat ng mga yelo sa hangin ay naputol ng kadena. Pati ang nag-umapaw na yelo ay tinangay ng matalim na espada. Malakas na bumagsak sa lupa. Ganito lang ang na-level na kakayahan. Ibinalik ko ang itim na kadena na may malamig na tono. Si Bai Ningbing ay nangingisay at nawalan ng malay. Biglang napatitig si Lin Qianhe. Ang yelong na espada na nabuo mula sa grade na yelong na larangan. Mas malakas ang lakas kaysa sa ibang antas ng yelong na kapangyarihan. Samantala, ang kadena na ginawa mula sa itim na material ni Jianchen ay biglang nakawasak sa yelong na espada. Hindi mapaniwalaan. Nabigla ang ibang mga nanonood na estudyante. Ang kanilang mga tingin sa akin ay puno ng pangamba at paghanga. Anong nangyayari dito? Hindi ba't ang gene virus ang pinakawalang silbi? Si Jianchen ay nakapagpatumba ng na-level na superpower na self-school flower. Ang gene virus ay mataas ang mortality rate sa tao, hindi ibig sabihin walang lakas. Kung maging zombie si Jianchen, wala tayong makakalaban. Si Lin Qianhe ay tiningnan ang sugat ni Zedingbing. Nakita niyang walang senyales ng impeksyon, kaya nakahinga siya ng maluwag. Tumitig siya pabalik kay Wang Hai. Mag-ayos ng 2 tao para dalhin siya sa medical room. Itong batang ito, ako na ang magdadala sa pagsusuri. Agad akong dinala ni Lin Qianhe sa medical center para sa mga may kakayahan. Ang direktor ng medical center ay si Wang Zhenyang. Kasama ang maraming eksperto, siya mismo ang nag-examine sa akin. Nang lumabas ang resulta, lahat ay labis na nagulat. Colonel Lin, sabi mo itong batang ito ay na-inject ng gene virus. Hindi mo ako niloloko, di ba? Noong mga naunang nahawaan ng gene virus, maaaring matukoy na nasira ang gene sequence at nagkaroon ng hindi maibabalik na pagbabago. Ngunit ang batang ito ay ganap na normal ang katawan. Walang anumang sakit at walang dalang virus. Ang resulta ay nagpapakita na siya ay isang karaniwang tao na may panganib na 0. Hindi ito possible. Sinumang tumanggap ng ebolusyon na gamot at nagising ang kapangyarihan. Lahat ay nagkakaroon ng gene recombination. Matapos niyang mag-inject ng virus na gene, madalas pa rin siyang gumamit ng superpower. Walang dahilan para maging ordinaryo pa rin siya. Si Director Wang ay napakahalaga sa aming Dragon Tooth Base. Kailangan mong suriin muli mangyaring. Colonel Lin, sa ospital namin walang nagkakamali. Hala, pinaghihinalaan mo ba ang profesionalismo ng mga matanda at mga eksperto? Director Wang, ikaw na ang bahala. Jianchen, ipakita mo ang iyong kakaibang kakayahan. Tumango ako. Sa susunod na segundo, mabilis na napalibutan ng itim at pulang likidong bagay ang buong katawan ko. Naging parang demonyo ang itsura ko. Nagpapalabas ng mapanirang nakamamatay na aura. Nakita ito ni Dian Wang at ng iba pang mga tao, biglang napadilat ang kanilang mga mata. Natatakot at nagsimulang umatras ng takot. Paano ito posible? Colonel Lin, sa kalagayan niya ngayon, wala siyang pinagkaiba sa isang zombie. Bakit hindi niya agad natukoy kanina? Huwag na kayong manghula. Kaya kong kontrolin ng perpekto ang virus sa loob ng katawan ko. Ako ang may control sa virus. Kaya normal lang na hindi niyo ito makita. Nang matapos kong sabihin, ang itim pulang likidong substansya sa aking katawan ay mabilis na naglaho. Agad na nagulat si Director Wang at ang iba pa. Paano posible na makontrol ang gene virus? Dapat malaman na ang gene virus ay napakamapanganib. Kahit na perpektong magtagumpay, darating ang araw na maaaring mawalan ito ng kontrol. Ngunit si Jianchen ay tila kayang kontrolin ang virus. At ipinakita pa ito ng may kaswal na paraan. Talagang hindi ka pani-paniwala. Linya, General, hindi pa namin kailanman naranasan ang ganitong sitwasyon. Pero dahil sinabi nitong kaya niyang kontrolin ang virus, ang desisyon kung ilalagay sa quarantine o hindi, ikaw ang magpasya. Hindi na kailangang ilagay sa quarantine, naniniwala ako sa kanya. Nakuha ni Lin Qianhe ang resulta ng pagsusuri sa gene. Pagkatapos ay dinala niya ako sa Dragon Tooth Base. Ang Longya Base ay matatagpuan malapit sa kanlurang suburb ng Jiangnan City. Saklaw nito ang higit sa 1,000 hektarya at may 5,000 na mga sundalong may kakayahan.
Genshin, espesyal ang iyong kakayahan. Kapag ginamit, maaari itong maisip na isang panganib at magdulot ng takot. Kailangan kong irehistro ang iyong impormasyon sa Longsu Army. Para sa iyong espesyal na pagkakakilanlan. Colonel Lin, ibig bang sabihin nito ay kailangan kong sumali sa Longsu Army? Maging bahagi ng Dragon Tooth Base. Tama. Dahil kailangan mo ng lakas na magagarantiya sa iyo ngayon. Kung wala kang espesyal na katayuan, kapag naging anyong zombie ka, tiyak na makakaranas ka ng maraming problema. Colonel Lin, maaari pa ba akong sumali sa pambansang pagsusulit? Maaari kang sumali pero hindi ito kinakailangan. Kahit na makapasok ka sa universidad ng mga may kakayahan. Sa huli, ikaw ay makakakuha ng alok mula sa Dragon Blood Army. Kung nais mo ng mas magandang pagkakataon, dapat mong bilisan ang pag-angat ng iyong antas sa mid-tier. Sa oras na yon, maaari kang kumatawan sa Dragon Tooth Base upang lumahok sa taunang pagsasagawa ng lahat ng unit ng kakayahan sa Nobyembre. Basta't makapasok ka sa top 30 ng Elite Group, maaari kang magpatuloy sa pagsasanay sa mid-size o large base. Ang mga may kakayahang espesyal ay nais na paunlarin ang kanilang lakas. Hindi lamang kailangan ng maraming laban upang paunlarin ang kasanayan sa kanilang kakayahan. Kailangan din nilang sumipsip ng mga kristal mula sa mga zombie o mga halimaw. Ang mga mapagkukunan na maibibigay ng aming Dragon Tooth Base ay hindi higit sa mga universidad ng kakayahan. Dagdag pa, ang base ay maglalabas ng mga misyon. Mas marami ang iyong pagkakataon sa aktwal na labanan kumpara sa mga estudyante. Bigla akong nagkaroon ng layunin sa aking isipan. May kakayahang pamunuan ang virus at ang itim na virus. Tanging sa pamamagitan ng pagsipsip ang pinakamabilis na pag-unlad. Ang sumali sa Longya Base ay tiyak na pinakamainam na desisyon. Agad akong dinala ni Lin Chanhe sa opisina. Inilabas niya ang isang form at ibinigay sa akin. Genshin, kailangan mong punan ang impormasyon tungkol sa iyong kakayahan dito. Mas malakas ang iyong kakayahan, mas mapapansin ka ng mga mataas na opisyal ng militar. Kinuha ko ang form at isinulat ang aking impormasyon sa pagkakakilanlan. Punan mo sa impormasyon ng superpower ang itim na liwanag na virus na kontrolado. Ang ini-inject mo ay tinatawag na itim na liwanag na virus. Sa totoo lang, first time kong marinig ang virus na ito. Pinakamaraming beses lumabas sa kasaysayan ang virus na ito. Mickey virus, ghost virus, at parasite spore virus. Kapag na-inject ito, lahat ng tao ay nagiging nakakatakot na mga zombie. Hindi ko alam kung mas malakas ba ang itim na liwanag na virus kaysa sa mga yon. Corporal Lin, inilista ko ang mga kakayahan ng itim na liwanag na virus. Pagsipsip ng enerhiya, super lakas, kontrol ng anyong, super pagbawi. Ang apat na ito ay ang aking pinadaling kakayahan. Nang makita ni Lin Chanhe ang mga form at ang apat na kakayahan, sa command office ng Lin Chanhe Longya Base, ang apat na kakayahang ito ay may tuturing na karaniwan lamang. Ang itim na virus ay malamang na level. Malayo sa gaya na antas. Tumingin siya sa akin. Genshin, pwede mo bang sabihin kung bakit hindi ka pumili ng NES na antas na superpower? Tumingin siya sa akin. Genshin, pwede mo bang sabihin kung bakit hindi ka pumili ng NES na antas na superpower? Colonel Lin, noong una gusto ko rin sanang pumili ng NES na antas na ebolusyon na gamot. Ngunit nararamdaman kong sobrang nakakatakot ng enerhiyang lumalabas dito. Na parang ako'y nanginginig. At sa madilim na virus sa aking kaalaman. Parang may koneksyon ako dito kaya't pinili ko ito. Tama ka. Ang NES na antas ng ebolusyon na gamot ay ganap na sisira sa gene recombination. At ang pagkamulat ay magiging labis na masakit. Ang madilim na virus ay hindi mahina. Magkaroon ng kontrol dito ay isang magandang bagay na rin. Huling-huli na ang oras. Dadalhin kita sa kantina ng base para kumain. Pagkatapos kumain, bibisita pa tayo. Magpapakilala. Ginoong Colonel Lin, espesyal mong dinala ako para magpasuri. At tinulungan mo akong ayusin ang mga dokumento para sa Dragon Blood Legion. Paano ako magpapasalamat kung magpapatuloy pa akong mag-abala sa iyo? Matagal na akong lumabas. Siguradong nag-aalala na ang pamilya ko. Gusto kong bumalik muna. Sige, umuwi ka na muna. Huwag kalimutang dumating sa Dragon Tooth Base bukas ng umaga para mag-report. Doon ay sabay kayong susubukan ng mga bagong kasali. Pagkatapos ng pagsusulit, magbibigay ang base ng posisyon at mga espesyal na gawain. Habang sinasabi niya, inabot niya sa akin ang ng Dragon Blood Legion. Pagkatapos umalis sa Dragon Tooth Base, pumunta ako sa pinakamalapit na pamilihan ng sariwang pagkain. Bumili ng 2 mutant na wild chicken na hindi pa formal na klase. Nagnanais subukan ng epekto ng pagsipsip ng kapangyarihan. Pumunta sa isang liblib na sulok. Diretsong nagbago ako sa anyo ng isang virus. Sa kamay ko, nag-ipon ng 2 itim na tinik. Ipinasok sa katawan ng mutant wild chicken. Sistema ng beep nagbigay ng paalala. Muso ng mutant wild chicken gene point 2. Di na nakakagulat na virus ang black light. Tunay ngang ang paglulo ng biological material ay nakakakuha ng gene points. Hindi na ako makapaghintay na gamitin ang gene points para palakasin ang sarili ko. Gastos ng 2 gene points. Ang buong katawan ay bahagyang napalakas. Kalawakan. Nararamdaman ko ang lakas, bilis at lakas ng katawan. Lahat ng mga katangian ay bahagyang tumaas. Umiti ako. Hindi ko inakalang ang mga gene points ay direktang makakapagtaas ng kalawakan. Kaya ngayon, kung makakakuha lang ako ng 100 gene points, maaaring itaas ang kalawakan sa mababang antas ng gitna. Sa oras na yon, 2 mababang antas na mga telekinetic ang dumaan mula sa malayo. Nakita nila ang aking mapanganib na anyo at humigpit ang kanilang mga pupils. Sumigaw sila pabalik. May nakatago na zombie sa likod dito. Mabilis, patayin niyo siya. Agad kong pinakalat ang itim na virus. Hinawakan ko ang aking Dragon Blood Military Lee sa bulsa. Naghanda akong ipakita ang aking pagkakakilanlan.
Ngunit ang reaksyon ng mababang antas na Esper ay labis na matindi. Huwag nang mag-aksaya ng salita, agad siyang umatake sa akin. Nakangiti ang aking noo, nag-ipon ng chain blade sa aking kamay. Ilang saglit lang, napalayong nila sa lupa. Kayo lahat. Ako ay isang Esper ng Dragon Blood Legion. Kagagaling lang sa paggamit ng aking Esper. Habang tinitingnan ko ang ilang tao na umiiyak sa lupa, ipinalabas ko ang aking din ng Dragon Blood Legion. Isang kalbo ang nagulat at nanlumo. Naku, totoo ngang miyembro ng Dragon Blood Army. Ang mga palo na ito ay wala sa saysay para sa atin. Agad siyang tumayo at nagbigay galang. Ginoo, tama, ito ay isang hindi pagkakaintindihan. Kami ay mula sa lokal na patrol. Kamakailan, madalas may mga nawawala sa paligid ng pamilihan. Ayon sa mga saksi, isang bangkay ang sanhi nito. Nakikipagtulungan kami sa ahensya ng Supernatural Investigation. May nagtatago dito na zombie. Malamang gawa ito ng tao. Ginoo, hindi namin alam ang detalye niyan. Pero naglabas na ang ahensya ng Supernatural ng kaukulang misyon. Kung interesado kayo, maaari niyo pong tingnan. May isang sinag ng liwanag sa aking mga mata. Dahil ito ay isang zombie. Siguradong may virus sa loob nito. Kung makikita lang ito, hindi lang ako makakakuha ng isa pang virus. Makakakuha rin ako ng gene points at latent abilities. Hindi kayo dapat makialam sa misyon na ito. Mga zombie na kayang magtago. Siguradong mas malakas sila kaysa sa inyo. Bumalik kayo agad sa bahay. Matapos umalis ng ilang kalbo, pinakalat ko ang itim na virus. Nagkunwari akong ordinaryong tao para makahuli ng biktima. Naglibot ako sa iba't ibang madidilim na sulok. Ngunit walang natagpo ang anumang bakas. Sa oras ng pag-alis, napansin ni Yuguang ang isang kahina-hinalang anino sa itaas ng isang bahay. Ang aninong iyon ay nakadapa sa pader. Nakasuot ng mga sirasirang damit at labis na kakaiba ang mga kamay at paa. Ang aninong iyon ay nakadapa sa pader. Nakasuot ng mga sirasirang damit at labis na kakaiba ang mga kamay at paa. Pangalan, Licker. Yuri, zombie. Antas, mababa, huli. Pagsusuri ng virus. Dahil sa impeksyon ng BE virus, kumagat ng maraming kapwa nito at nag-evolve. May likas na pang-instinct ng manghuli. Hindi nakapagtataka na alam nitong magtago at manghuli. Dahil nakatagpo ako sa iyo, walang dahilan para makaalis ka. Nang makita ako ng tagalabas, inisip nitong isa akong ordinaryong tao. Diretso itong umatungal at tumalon sa akin. Bago pa man ito bumagsak, dumaan ang isang itim na virus na parang talim. Biglang naitaboy ang maninila. Nakatukod sa lupa, hindi na kumikilos. Diretso kong sinimulang kunin ang virus at gene points. Kinain ang mababang antas na huling mutasyon na zombie gene points na 50. Matagumpay na nakuha ang malaking bahagi ng BE virus at nakontrol ng perpekto. Nagbigay ng sistema ng paalala. Maaaring i-convert ang nakuha mong BE virus sa 50 gene points. Banta ng Blacklight virus bilang pinakamakapangyarihang gene virus. Pagka-cover ng BE virus na hindi makapag-activate ng mga supernatural na kakayahan ay normal lang. Pero hindi ko inasahan na maaring gawing gene points ang BE virus. Isang mababang antas na huling yugto na kumakain. Makakakuha ng 100 gene points. Huwag mag-atubiling a-allocate lahat ng puntos. Sa susunod na sandali, ang mga kamay at katawan ay parang pinupuno ng espiritu. Mabilis na tataas ang iba't ibang katangian. Sa isang kisap mata, direktang umakyat mula sa mababang antas ng simula patungo sa mababang antas ng gitna. Talagang ang pagpatay ng mga halimaw at pag-level up ang pinakamasaya. Agad akong bumalik sa ilalim ng gusali. Si Tio Zhang at Chasukin ay tapos na sa trabaho. Dahil sa unti-unting pagdilim, nakabukas ang ilaw sa ika-15 palapag. Mabilis akong pumasok sa elevator at binuksan ang pinto ng bahay. May kakaibang atmosfera sa sala. Lola at tita nakaupo sa sofa na nakasimangot, nanonood ng A. Para silang hangin sa harap ko. Bumalik si Ate Zhang Xiaowan mula sa bakasyon. Ay naku, hindi ba siya yung sobrang henyo na ayaw tanggapin ang nyayas na klase ng evolution potion? Halika, halika. Sabihin mo kay ate kung ano ang nararamdaman mo. Talaga bang ang gene virus na iniksyon mo ay sobrang galing? O baka naman sobrang galing? Ngumiti si Zhang Xiaowan habang nakangisi at tinitingnan ako. Pinagmasdan niya ako ng 2 ulit. Sabi sa balita, hindi ka ba pwedeng maging zombie para tumanggap ng bala? O kaya manalo sa level na superpower? Halika na, halika na. Gumawa ka ng isang zombie para makita ko. Natahimik ako at nakahinga ng maluwag. Kahit na medyo may pang-aasar ang sinabi niya. Pero ipinapakita nito na kaya kong talunin ang level na may kapangyarihan. Xiao Chena, maaari mo bang ipaliwanag kung bakit hindi ka pumili ng isa level na kapangyarihan? Malalim na humina ang tiyuhin at nagtanong. Tiyuhin, ang nyais na antas ng gamot ay labis na mabangis. Ang panganib pagkatapos ng iniksyon ay hindi mas mababa sa virus ng gene. Sumigaw ang tiyuhin habang pinalo ang mesa. Ngunit ang rate ng pagkamatay ng virus ng gene ay 100%. Kung mamatay ka, hindi ka mapapatawad ng mga magulang mo kahit na sila ay maging multo. Kung mamatay ka, ang iyong tiyuhin ay mabubuhay ng hindi masaya sa buong buhay niya. Nang marinig ko ito, hindi ko agad alam kung paano ipaliwanag. Sige na, Dad. Walang masama, di ba, pinsan? Dahil nandito na tayo. Wala na tayong dapat ipag-alala. Pinatong ni Ate Zhang Xiaowan ang kamay niya sa balikat ko. Umungol si tita. Bakit hindi mo pinili ang magandang ihes na kakayahan? Jian Chen, tita mo pa rin umaasa na magigising ka at magkakaroon ng makapangyarihang kakayahan para makapasa sa top. Basta makapasa ka lang sa top. Bigyan ka ng lungsod ng isang marangyang villa at 10 milyon na cash. Hindi na tayo kailangang manirahan sa ganitong siksik na lugar. Sa isang lugar na pangit at siksik. Pero ikaw talaga ang sama mong anak. Sa mga taon na ito, talagang inalagaan kita. Pero nakakainis ka talaga. Sa mga taon na ito, talagang inaalagaan kita. Nagalit ang lolo, itinaas ang kamay at sigaw. Tumigil ka dyan. Agad na paiyak ang tita. Akala ko ba mali ang sinasabi ko?
Malaki na ang nagastos namin para sa batang ito. Pero sa huli, sobrang kami nadismaya. Bakit mo pa rin siya pinoprotektahan? Itong batang ito ay walang puso. Kung may kahit kaunting konsensya siya, hindi siya pipiliin ang gene virus. Tumahimik ka na. May panganib ang pag-inject ng EVA grade na ebolusyon na gamot. Kahit pa siyang magising bilang EVA grade na superpower. Isa pa rin siyang pamangkin ko. Paano mo magagawa ang ganitong material na pag-isip? Biglang napaiyak si Sukin. CJ. Pagpasok niya sa universidad ng mga superpower, 1 taon lang ang tuition niya, 200,000. Yung maliit mong sweldo. Mas okay kung siya na lang ang magpapalaki sa kanya. Huwag mo na akong alagaan ni Baby One. Bukas alis na ako, sigurado akong hindi na kita hihingan ng pera. Huwag mo na rin bayaran ng tuition ni Baby One. Anyway, mas close ka sa pamangkin mo. Si Sukin ay umiiyak at gustong hilain si Zhang Xiaowan palayo. Tito, tita, inimbitahan ako ng isang major mula sa Dragon Tooth base na sumali sa Dragon Blood Legion. Bukas ng umaga pupunta na ako sa Dragon Tooth base para mag-report. Habang sinasabi ko, inilabas ko ang aking gi. Ano? Xiao Chen, inimbitahan ka na sumali sa Dragon Blood Legion. Nagtaka ang tiyo. Agad na pinunasan ng tiya ang kanyang mga luha at kinuha ang dokumento. Nang makita niya ang nilalaman ng dokumento, agad siyang umiti. Hahaha, talagang hindi ka nagkamali sa aking mabuting pamangkin. Hindi ko akalain na maimbitahan ka pa ng komandante ng Longya Base. Xiao Chen bumalik ka ng ganitong oras. Sigurado kang gutom na, ano? Umupo ka muna, tita, magluluto na ako ng masarap para sa'yo. Sabihin mo lang kung ano ang gusto mong kainin, tita. Kinabukasan ng umaga, pumunta ako sa Dragon Tooth Base. Naghihintay na si Deputy Commander Yan Rui sa base. Giant Chen. Sa pagkakataong ito, espesyal na recruit ang Dragon Tooth Base. May 10 mga supernatural na kakayahan ang mga ito. 2 na level at 3 A level. Ang natitirang 5 ay lahat B level. May isa pang na level na may kakayahan. Hindi kaya ito. Tama ang hinala mo. Yung babaeng si Bai Ningbing ay sumali rin. Ngunit siya ay inimbitahan ng ibang mga kapitan sa base. Dinala ako ni Yan Rui sa testing hall ng base. May higit sa 10 tao sa bulwagan. Kabilang dito, 4 ang nakasuot ng uniforme ng labanan. Pareho ang ranggo ng kanilang mga shoulder insignia kay Yan Rui, lahat sila ay major. Yan Rui, sa wakas ay dumating ka na. Naghihintay na ang lahat sa inyo. Sabi ng magandang babae na may mahabang pulang buhok na nakangiti. Pasensya na at pinahintay ko kayo. Ngayon na nandito na ang lahat. Simulan na ang pagsusulit. Nakatayo ako sa pila kasama ang siyam pang espesyal na mga may kakayahan para sa pagsusulit. Dumating si Ziningbing sa tabi ko at may pagdududa. Giant Chen, kahapon, natalo ako sa iyo sa hindi inaasahang pagkakataon. Ngayon, bihasa na ako sa iba't ibang gamit ng larangan ng yelo. Ikaw, isang basura na nag-iniksyon ng gene virus. Hindi na maaaring manalo sa akin muli. Nakatitig ang aking mga mata. Sa susunod na segundo, may isang itim na liwanag na kumislap. Isang itim na mahabang panghampas ang tumataas patungo sa mukha ni Ziningbing. Sa susunod na segundo, may isang itim na liwanag na kumislap. Isang itim na mahabang panghampas ang tumataas patungo sa mukha ni Ziningbing. May takot na lumitaw sa mga mata ni Ziningbing. Nang ang itim na panghampas ay malapit nang tumama sa kanyang mukha. Bigla itong napalibutan ng isang maputing asul na liwanag. Nakatigil sa harap niya at hindi makagalaw. Isang maliit na taong may init ng ulo na agad sumusugod kapag may hindi pagkakaintindihan. Isang payat na binata na may malamig na anyo ay tumingin kay Yan Rui. Yan Rui, hindi mo ba alagaan ang mga taong dinala mo? Sila ang unang nang provoka, di ba? Ikaw, isang mataas na antas na may kakayahan, ay nakikialam sa mga bagong tao. Mukhang hindi ito ayon sa mga alituntunin. Bakit hindi tayo maglaban? Si Yan Rui ay inayos ang kanyang salamin. Si Wuzi ay pumikit ang mga mata at umuungol ng malamig, hindi na nagsalita. Si Zhu Dazuang ay lumapit para subukan. Isang matipuno at may taas na humigit kumulang 1 metro, siyam na puwang na lalaki. Ay lumapit sa harap ng testing machine. Bigla siyang umuungol ng galit. Mabilis na nagbago at naging isang mabangis na baboy ramo. Sa susunod na segundo, nakayakap ang kanyang mga kamay sa kamao. Diretso siyang tumama sa testing machine ng isang wild boar charge. Sumabog ang nakakatakot na lakas. Tumaas ang lakas ng testing machine sa 3,000 kilo. Grabe, medyo nakakatakot ang lakas ng atake ng taong ito. Kayang-kaya niyang ibagsak ang isang maliit na sasakyan, di ba? Ito na ba ang takot ng beast transformation abilities? Talagang mga big shot ang naimbitahan ng Longya Base. Mabilis na natapos ng 3 level na may kakayahan ang pagsusulit. Ngunit ang lakas ng atake ay mas mababa kumpara kay Zhu Dazuang. Nang dumating ang pagkakataon ni Bai Ningbing para subukan, narinig ko na siya ay isang S-class na gumagamit ng kapangyarihan ng yelo. Hindi ko alam kung ang lakas ng atake ay makakabuti kay Zhu Dazuang. Ang mga tao ay nagbulungan. Si Ningbing ay tumingin sa akin. Jian Chen, maghintay ka. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na lakas. Nagsimula ang malamig na hamog sa kanyang paligid, bumaba ang temperatura ng bulwagan ng ilang grado. Mabilis siyang umatras ng ilang hakbang at nagtipon ng yelo sa kanyang kamay upang makagawa ng isang kristal na mahabang pana. Itinutok ito sa testing machine at biglang hinila pababa. Habang hinahatak ang yelo, lumitaw ang isang kristal na palaso. Sa susunod na sandali, ang asul na liwanag ng yelo ay bumangga sa testing machine. Biglang sumabog ang halaga ng testing machine at umabot sa 4,000 gramo. Aba, Diyos ko. Ito na ba ang na-level na kakayahan? Kung binaril mo ako niyan, mapapatay mo na agad ako. Ang lakas naman nito. Tumitig si Ziningbing sa akin. Kung malalampasan mo ako, bilang isang S-class na superpower, magiging 8 kita.
Lumayo ka, hindi ka karapat-dapat. Diretso akong lumapit. Ang buong katawan ko ay biglang napalibutan ng itim at pulang likidong bagay. Dahan ng itaas ang braso. Maingat na ipapakita ang buwanang talim na naglalabas ng amoy kamatayan. Sa susunod na segundo, bigla kong ihahampas ang talim papunta sa test machine. Biglang umakyat ang usok mula sa test machine. May mga garalgal na nakalagay sa screen. Anong nangyayari dito? Nabasa na ng usok ang test machine niya. Ang brutal naman nito. Nasunog niya ang testing machine. Sobrang brutal naman ito. Agad na naguluhan ang mga esper na sumali sa pagsusuri. Nakita sa mga mata ni Nayan Rui at ng 5 major ang pagkabigla. Ang pulang buhok na major ay puno ng hindi makapaniwalang ekspresyon. Ang limitasyon ng testing machine ay 15,000 kilo. Ang ganitong lakas ay kayang ipakita lamang ng mid-level na esper. Isang bagong esper ang nakapagpasabog ng usok mula sa testing machine. Hindi ba't ang pinsala ay kasing lakas ng mid-level na may kakayahan? Sabi ni Wuzi na may malamig na unggol. Noong panahon ng punong upuan, nang siya ay nasa mababang antas. Kaya lang niyang makagawa ng 1,000 pinsala. Paano siya, isang taong nag-iniksyon ng gene virus, ay magkakaroon ng ganitong lakas? Sa tingin ko, tiyak na lumana ang makina. 5 major ang nagpalitan ng opinyon at nagpasya na ipasubok akong muli. Ilang minuto ang lumipas, isa na namang testing machine ang pinasira ko. Lahat ng naroroon ay nagulat. Nagtatalo ng talukap ng mata ni Yan Rui. Diyos ko, Kapitan, nakakuha ka ng kayamanan dito. Mukhang ang Blacklight virus ay nasa level na kakayahan. At nasa pinakamataas na antas. Si Wuzi ay nagmukhang napakaputla nang makita akong muling nagpasira ng testing machine. Ang opinyon na ito ay siya ang nagbigay. Ngunit siya ay pinagsabihan ng masakit. Si Ziningbing ay medyo nagdududa sa buhay. Impossible. Ako ay isang marangal na level na elemento na may kakayahan. Siya ay isang simpleng tao na may lakas. Sigurado akong siya ay malakas lamang sa simula. Sa hinaharap, tiyak na hindi siya magiging kalaban ko. Wuzi, sinira na ni Jen Chen ang record ng base. Dapat ay wala ka ng tutol dito, di ba? Nakangiti si Yan Rui. Naging seryoso ang mukha ni Wuzi at hindi na nagsalita. Pagkatapos ng pagsusuri, dinala ako ni Yan Rui sa Villa Area ng Longya Base. Ang villa na ito ni Jen Chen ay magiging iyong dormitoryo mula ngayon. Kamakailan, sa 5 may level na bagong kakayahan. Inanyayahan ko si Zhu Dashuang na maging iyong katuwang. Ngayon ikaw ay may ranggo na segundo lieutenante. Sa susunod na may misyon, maaari mong isama si Zhu Dashuang. Sa kasalukuyan, siya ay nasa pagsasanay. Malamang naabutin siya ng 3 araw bago makapunta. Sa oras na yon, dadalhin niya ang iyong shoulder insignia at combat uniform. Kung mayroon kang anumang katanungan, maaari mo siyang lapitan. Tama nga. May training ground sa base. Kung wala kang ginagawa sa loob ng 3 araw, pwede kang maglibot. Mabilis lang ang 3 araw. Sa mga araw na ito, ginamit ko ang kakayahang magbago ng Blacklight virus para makabuo ng maraming kasanayan. Ngayon, hindi lang ako makagawa ng mga armas tulad ng mahahabang pangbuhat at malalaking pang-atake. Kaya pa nitong bumuo ng proteksyon at buong katawan na virus armor. Malaki rin ang naging pag-angat ng kanyang paningin at pandinig. Para siyang isang apokaliptik na demonyong nakasuot ng armor. Kaya pa nitong bumuo ng proteksyon at buong katawan na virus armor. Malaki rin ang naging pag-angat ng kanyang paningin at pandinig. Para siyang isang apokaliptik na demonyong nakasuot ng armor. Biglang may kumatok. Boss, bukas na po, nandito na ako. Si Zhu Dashuang ay may dalang kahon at nakangiti ng tapat. Inilabas ko ang Blacklight virus at binuksan ang pinto. Boss, sigurado akong sobrang nakakabaliw ang 3 araw na ito sa base. Bago ka pumunta, sinabi ni Deputy Captain yan sa akin. Simula ngayon, pwede na tayong tumanggap ng mga misyon na inilalabas ng base ng mga ngipin. Binuksan niya ang backpack. Kumuha ng 2 set ng itim na uniforme sa labanan. Isang tactical na smartwatch. Isang pistola at 2 shoulder insignia ng segundo. Saan kukunin ang misyon ng base? Boss, project mo muna ang tactical smartwatch. Naipasok ko na ang iyong impormasyon. Kung gusto mong kumuha ng misyon, maaari mong tingnan sa taskbar ng opisyal na website ng Longya Base. Tawagin mo na lang akong pangalan ko mula ngayon. Huwag mo akong tawaging boss. Hindi pwede yun. Matagal na kitang tinatawag na boss, hindi na kita pwedeng tawaging pangalan. Pwede kitang tawaging Brother Chen na lang. Sige na. Sa susunod, tatawagin kitang Dazuang o Laoziu. Binubuksan ko na ang taktikal na relo. Biglang nagbubukas ang asul na virtual na interface sa hangin. Pindutin ng mabilis ang taskbar. Task 1. Ang college entrance exam ay gaganapin sa loob ng 5 araw. Para masiguro ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Ang espesyal na koponan na tumanggap ng misyon na ito. Kailangan nilang linisin ang mga mid-level na halimaw sa loob ng eksaminasyon sa Black Cloud County. Mga patakaran sa gantimpala. Pagpatay sa mga halimaw na nasa unang yugto ng mid-level. Gantimpala ng 100,000 na cash at 20 puntos ng digmaan. Pumatay ng mid-level na halimaw sa gitnang yugto. Gantimpala ng 200,000 na cash at 40 puntos ng digmaan. Pumatay ng mid-level na halimaw sa huling yugto. Gantimpala ng 400,000 na cash at 80 puntos ng digmaan. Gantimpala, 80% para sa mga espesyal na tauhan, 20% para sa mga opisyal. Magandang misyon ito. Sa kasalukuyan kong lakas. Ang pagpatay sa mga mid-level na halimaw ay hindi mahirap. Matapos patayin ang halimaw, maaari pang kunin ang mga gene points para sa pagpapabuti. Tumingin si Zhu Dashuang sa impormasyon ng misyon na may pagkamangha. Nang makita niyang ang target ay isang mid-level na halimaw, hindi niya maiwasang magulat. Chenje, handa ka na bang kunin ito? May problema ba? Wala. Lahat ay ayon sa iyong pinili. Si Zhu Dashuang ay nagtatangkang magpakatatag, ngunit labis na naguguluhan sa loob. Talagang isang malaking tao si Chenje.
Maging ang isang ganitong tao ay kailangan ng katuwang. Kahit na isang baboy, kailangan din itong sumabay. Natapos na ang misyon. May kailangan ka pa bang ihanda? Kung wala na, agad tayong aalis. Chenji, naihanda ko na ang lahat ng kagamitan at materyales. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol dito sa susunod. Binigyan din tayo ng base ng isang off-road na sasakyan. Pwede na tayong maglakbay gamit ang off-road na sasakyan. Mukhang sobrang excited si Zhu Dashwang. Ang bayan ng Heian ay nasa hilaga ng lungsod ng Jiangnan. 80 kilometro ang layo nito mula sa Longya Base. Ang bayan ng Heian ay nasa hilaga ng lungsod ng Jiangnan. 80 kilometers mula sa Longya Base. Matapos ang sakuna, ang bayan na ito ay patuloy na tinatakpan ng madilim na ulap. Puno ng madilim at tahimik na mga kulay. Isang oras mamaya, ako at si Zhu Dashwang ay nakarating sa kampo sa labas ng lugar ng pagsusulit. Kamusta? Kami ay espesyal na unit mula sa mobile department. Dumating kami upang isagawa ang misyon ng base. Kinuha ni Zhu Dashwang ang kanyang mga dokumento at inabot ito sa gwardiya sa checkpoint. Tiningnan ng gwardiya at pinayagan siyang makapasok. Chenje, kakabasa ko lang ng impormasyon. May kabuang 10 espesyal na pangkat na nakatalaga sa misyon ng paglilinis na ito. Kabilang dito, 8 ang mga espesyal na kakayahan mula sa nakaraang 2 espesyal na pagpili. Nang umalis sila sa base, gumamit sila ng mga tagumpay upang makuha ang mga drone ng pagsubok. Mukhang nais nilang makuha ang lahat ng gantimpala sa misyon na ito. Pumintik ang aking puso ng kaunting kabahala. Sa Black Cloud County, hindi maraming mid-level na halimaw sa exam site. Ngayon, may 10 koponan na tumatanggap ng misyon sa paglilinis. Malaki ang kompetisyon, alam mo na. Tingnan mo kung saang mga lugar maaaring may mid-level na halimaw. Kapag nakumpirma na, diretsyo na tayo doon. Si Zhu Dashwang, on ang ma-projection at tingnan natin. 2 kilometro mula dito, may malaking ospital si Chen. Maraming mababang antas na mga halimaw sa paligid. Sa tingin ko, mas malaki ang posibilidad na may mga mid-level na halimaw sa ospital. Sige, diretsyo na tayo. Pagkalipas ng kalahating oras, dumating kami ni Zhu Dashwang sa sentrong ospital. Chenje, parang nakakabagal ako sa'yo dito. Huwag mo na akong hintayin sa likod. Mas mabuti pang mag-isa ka na lang papunta sa destinasyon. Kailangan lang nating buksan ang tactical watch para makipag-ugnayan anumang oras. Kung ako lang ang umaalis muna. Paano kung ma-attack ka ng halimaw, kaya mo bang harapin? Basta hindi ito mababang antas na huling yugto ng halimaw. Isang wild boar lang natatama sa akin ay madali kong mapapatay. Kung mababa ang antas at huling yugto, makakatakas din ako. Si Zhu Dashwang ay may kumpiyansa at tinapik ang dibdib niya. Mabilis na naghahanap si Zhu Dashwang ng isang gusali sa paligid at nagtago. Maayos na naglakad papunta sa pintuan ng ospital. Binuksan ko ang lumang rusty na bakal na pinto. Biglang nanginig ang buong katawan ng mga zombie na naglilibot sa paligid. Parang makina, tuwid na humarap. Sa susunod na segundo, umaatungal sila at sumugod sa akin. Umiti ako. 10 mababang zombie sa simula. Maaaring makapagbigay ng maraming puntos sa gym. Walang pag-aatubili, itinaas ko ang kamay at tinapon ang virus chain blade. Muling kumikislap ang madilim na liwanag. Biglang bumagsak ang bangkay ng zombie. Kinain ang 10 mababang uri ng zombie sa simula, 100 gen points. Masaya ako, ang pumatay ng mga kalaban ay sobrang nakaka-enjoy. Hindi na mapigilan, magdadagdag na ng enhancement. Paalala mula sa sistema. Gastos, 100 gen points. Ang buong katawan ay nakatanggap ng pagtaas sa antas na 1-0. Noong una, 1 gen lang ang kayang magpataas ng antas. Ngayon, bakit kailangan pang maghintay hanggang alas 1-0 bago umangat? Mukhang mahirap na maabot ang huling bahagi ng mababang antas. Biglang may narinig na isang buzzing. Tumingin pataas, isang reconnaissance drone ang nasa air. Nakatuon ang kamera sa akin. Anong departamento kakabilang, special na unit? Ang misyon natin ngayon ay pangunahing laban sa mid-level na mga halimaw. Hindi mo ba alam? Ngayon lang lumabas ka na, nakapatay ka na ng 10 mababang zombie. Kung tayong lahat ay katulad mo, masasira ang eksaminasyon sa Black Cloud County. Ang mga utos ay nanggagaling sa drone, malamig na malamig ang tono. Numukha akong seryoso, hindi pa ako nakasagot. Muling nagsalita ang drone na may banta. Ito pala yung mga bagong pasok ngayong taon. Hindi nakakapagtaka na hindi mo alam ang mga patakaran. Dahil ito'y unang pagkakamali mo. Hindi ko na lang iulat sa base ang tungkol sa pagpatay sa mga estudyante kanina. Matagal ko nang pinagmamasdan ang ospital na ito. Mas mabuti pang pumunta ka na lang sa ibang lugar. Hindi ko maiwasang mapangiti ng malamig. Kaya pala ang dami mong sinasabi ay para makuha ang halimaw. Pasensya na. Matagal na akong nagmamasid sa timog na bahagi ng bayan ng Heian. Bakit hindi kayo pumunta sa hilagang bahagi? Ay naku, may tapang ka ha. Makarating ako sa loob ng 10 minuto. Maghintay ka. Sa susunod na segundo, biglang may lumitaw na baril sa kamay ko. Diretso kong pinaputok ang baril at tinamaan ang drone. Ang drone ay naglabas ng itim na usok at bumagsak sa lupa, sumabog. Lahat ng mga zombie sa paligid ay nagulat sa tunog ng pagsabog at tumakbo papunta sa akin. Dumating ang boses ni Lao Zhu sa taktikal na relo. Chenje, kakakausap ko lang kay Deputy Captain yan. Sabi niya, basta hindi mo sinasadya na hanapin ang mga mababang antas na halimaw, ayos lang. Anumang halimaw na hadlang sa takbo ng misyon ay pwedeng patayin. Nang marinig ko ito, nawala na ang aking pag-aalinlangan. Sumiklab ang Blacklight virus. Buong katawan ay nakabalot sa itim na armor. Ang buong braso ay naging higanting itim na talim. Tumingin sa nag-umapaw na grupo ng mga zombie. Isang hakbang akong sumugod sa gitna at nag-umpisang magpatalim. Hindi kalayuan, si Zhu Dashwang ay nakatayo sa bubong at nakita ang nakasisindak na tanawin. Ang buong tao ay napapansin. Sobrang lakas nito. Sa isang iglap, ang mga piraso ng damit ay nagliparan at mabilis na bumagsak ang mga zombie. Astig si Chenji. Sumigaw si Zhu Dashwang na puno ng emosyon habang nakataas ang kamao.
Nakalasap ng 35 na mababang antas na zombie. Gene points, 350. Lahat ng puntos ay naidagdag sa pagpapalakas. Nagbigay ng abiso ang sistema, gumastos ng 350 gene points. Nakatanggap ng kabuuang pagtaas ang katawan. Lahat ng puntos ay naidagdag sa pagpapalakas. Sistema, nagastos ng 350 gene points. Buong katawan ay nakaranas ng pag-angat. Antas 35. Kailangan na lang ng 55% progreso para maka-breakthrough sa mababang antas ng huling yugto. Ang bilis ng pag-angat na ito ay talagang nakakatakot. Samantala, 3 kilometro ang layo. Isang binatilyong nakasuot ng combat suit, may maikling buhok. Napansin na pinasabog ng isang drone gamit ang baril. Napakapangit ng itsura niya. Ang mga bagong salta dito sobrang arogante. At nagmamaliit pa sa akin. Talagang walang modo. Hinigpitan ni Luchong ang kamao at pinakawalan. Ang shockwave ay pumuputol sa malalaking bato sa tabi niya. Boss, sabi nila may dalawang genius dito na may awakening na level na supernatural powers. Mukhang isa rin itong batang ito. Kaya pala siya ay na level na may kakayahan. Hindi nakakapagtaka na naglakas loob siyang tanggapin ang misyon na ito. Ngunit nagalit siya sa atin. Kailangan siyang bigyan ng leksyon. Isang galaw ng kamay, kasama ang dalawang kasama, mabilis na tumungo sa abandonadong ospital. Sa loob ng abandonadong ospital, madilim at tahimik. May mga bakas ng dugo sa puting pader. Tanging ang tunog ng aking mga hakbang ang umuulit sa pasilyo. Inilabas ko ang virus na may pinakamataas na antas ng pangamoy. Sa dulo ng pasilyo ay may isang sinag ng liwanag. Nang lumapit ako, ito ay isang puting sinulid na kasing laki ng lubid. Tumingin ako sa direksyon ng sinulid. Ilang malalaking mga kokoon ang lumitaw sa aking paningin. Mukhang totoo ngang may mga mid-level na halimaw dito. Inilabas ko ang aking kamay at hinila ang sinulid ng gagamba ng malakas. Ang sinulid ng gagamba ay nanginginig ng matindi. Isang matinis na sigaw ang umabot mula sa itaas. Tuminala ako sa kanto ng hagdang bato. Isang higanting gagamba na may mahika na higit sa 2 metro ang taas ay nakaupo doon. Ang katawan ay natatakpan ng virus armor. Ang mga braso ay naging malalaking talim. Dinala ko ang aking kutsilyo at tumakbo pataas sa hagdang bato upang harapin ang gagamba sa kanto. Chenje, huwag kang makipagsabayan. Narinig ko ang nag-aalalang boses ni Lao Zhu mula sa tactical watch. Hindi ko siya pinansin. Isang kamay ang naging mga tentacle ng virus at mahigpit na humawak sa 8 binti ng demonyong gagamba. Ang isa pang kamay ay may hawak na kutsilyo at walang tigil na nagpuputol. Ang katawan ng demonyong gagamba ay nahati ko ng diretsyo. Wala nang anumang tunog. Ito ang tamang paraan ng paggamit ng Blacklight virus. Tumingin ako sa gagamba na may 8 matutulis na mahahabang paa. Kaya kanina, ang 8 paa na ito ay madaling nakatusok sa pader. At maraming beses na pinutol ang mga tentacle na ginawa ko. Kontrolado ko ang itim na virus upang lamunin ang gagamba. Nilamon ang 100 gene points ng mid-level na magic pattern na gagamba. Nakakuha ng isang self-colored na crystal core ng kakaibang nilalang na maaaring i-convert sa 100 gene points. Pabatid ng sistema. Matagumpay na ninakaw ang sea-level na kakayahang matalim na pang-akit. Talagang kung anong kulang, yun ang nakukuha. Tahimik na nagtipon sa dulo ng aking daliri ang isang kumikislap na kurbadong tabak. Ang kurbadong tabak na ito ay halos kahawig ng mga pangil ng malaking gagamba. Ipagapang ng ilang beses. Ang pader ay nag-iwan ng malalim na hukay na parang tokwa. Ako ay kontento na ibinalik ang matalim na kurbadong tabak. Pinahusay ko ang lahat ng 200 na gene points na nakuha ko. Gumamit ng 200 gene points para sa antas 20. Tanging 35 na lang ang natitira bago maabot ang mababang antas ng huli. Punta muna tayo sa taas tingnan. Kung sakaling may intermediate na halimaw pa, sobrang saya nun. Sa pamamagitan ng recorder, nakita ni Zhu Dazhuang ang eksena kanina. Nabigla at hindi makapaniwala. Grabe, Das Brother ang brutal. Nakipaglaban sa isang intermediate na halimaw at hindi nasaktan. Ano ba talaga ang kakaibang katawan niya? Hindi, ang laban kanina ay sobrang klasikal. Kailangan kong i-upload ito sa base. Gusto kong makita kung sino pa ang mga has na guluhin si Chenje. Ilang minuto ang lumipas, sinuri ko ang buong sirang ospital. Wala nang ibang mga halimaw na natagpuan. Nais ko sanang lumipat ng lugar para magpatuloy sa paghahanap. Biglang narinig ang boses ni Zhu Dazhuang mula sa tactical watch. Dumating na sila si Chenje. May 3 tao. Ako'y umakyat sa bubong ng lumang ospital at tiningnan ang pintuan nito. Nakita ko isang batang lalaki na may maikling buhok na may 2 kasama. Putang ina, lumabas ka dito. Sino nang naglakas loob na sirain ang drone ko? Sawa ka na ba? Lumabas ang baril sa kamay ko at pinaputok ang mga bala. Nagawa ng isang butas sa lupa sa harap ng batang lalaki na may maikling buhok. Nabigla ang batang may gupit na maikli at nagalit na tumingin pataas. Nang makita niyang nakatayo ako sa bubong ng ospital at nakangiti sa kanya, tumaas ang presyon ng dugo. Talaga namang matapang ka. Hindi ka tumakbo nang makita mo ako. Maghanda ka na lang na matulog sa rehabilitation center sa buwang ito. Biglang lumitaw ang isang bola ng enerhiya sa kanyang palad. Pinagsama ang kamao at pinaputok ito sa aking direksyon. Transparent na alon ng liwanag ang gumagalaw sa hangin. Sa isang kisap mata, lumitaw ito sa harapan ko. Nakapulso ako at tinamaan ang direksyon ko. Transparent na alon ng liwanag ang gumagalaw sa hangin. Sa isang kisap mata, lumitaw ito sa harapan ko. Ginamit ko ang isang kamay upang tipunin ang virus shield at matibay na nablock ang ataking ito. Ang taong ito ay nakakabighani dahil kaya niyang maglabas ng liwanag, isang magandang kakayahan. Naglabas ako ng chain blade mula sa aking kamay at tumagos sa pader. Diretso mula sa bubong papunta sa harap ng ospital. Nang makita ni Luchong at ang kanyang mga kasama ang kakayahang ito, nanginginig ang kanilang mga taluka. Narinig kong balak niyong parusahan ako. Sige, gawin niyo. Tinawag ko ang virus na balutin ang aking buong katawan. Ang mga mata ko ay naging dugong pula. Naglalabas ng matinding amoy ng kamatayan. Parang demonyo. Ikaw pala ay naging hayop at naging zombie.
Natatakot si Lu Chong at ang dalawang kasama niya at umatras ng paulit-ulit. Nang makarecover si Lu Chong, nakakahiya rin sa kanya. Kahit na isa siyang mid-level na supernatural. Natatakot pa rin siya sa zombie. Biglang ginamit niya ang kanyang supernatural power at umatake ng malakas sa akin. Sunod-sunod ang malakas na ingay ng pagsabog. Matibay kong tinanggap ang ilang alon ng enerhiya na hindi ako tinatablan. Ganito lang. Nang aasar ka ba sa akin? Impossible. Kahit na ikaw ay the level na may kakayahan. Ngunit mababa ang antas. Paano mo kayang tiisin ang aking shockwave? Nakita sa mga mata ni Lu Chong ang hindi makapaniwala. Sobrang maingay, hintayin mong humiga ka bago ko ipaliwanag ng maayos. Direto akong sumugod. Naglabas ng chain blade sa kamay. Biglang niyapos ang dalawang paa ni Lu Chong. Sa susunod na segundo, biglang tumaas ang paa at tinusok ang tiyan ni Lu Chong gamit ang tuhod. Para bang tinamaan siya ng truck. Nabubula ang bibig, bumagsak ng higit sa 10 metro. Bakit ang bagitong ito ang lakas niya? Ako na isang mid-level na supernatural, naayos niya ng mabilis at malinis. Nakita sa mga mata ni Lu Chong ang matinding takot. Ang isa pang kasamang lalaki ay nanginig sa takot. Ate, nagkamali kami. Humihingi ako ng tawad kay Lolauda para sa inyo. Kami ay mula sa Departamento ng Investigasyon. Pakiusap, bigyan niyo kami ng pagkakataon. Umalis na kayo. Nabulag kayo ni Lu Chong, hindi ako mananagot. Kung mapapatawad sila, dalawang tagasunod. Agad nilang binuhat si Lu Chong at mabilis na umalis. Si Zhu Dashwang ay dumating at walang pagtatago ang papuri. Brother Dust, kaya mong solusyonan kahit isang mid-level na supernatural. Sobrang galing mo talaga. Ngayon, natalo mo siya. Malamang, hindi na magtatangkap ang gambalain ka ng kahit isang mid-level na supernatural. Old Zhu, saan ka pupunta sa susunod? Cheng, kakatapos ko lang magmasid sa rooftop tungkol sa ruta nila papunta dito. Dumaan sila mula sa Hilagang Silangan. Ibig sabihin, na-search na ang lugar sa Hilagang Silangan. Sa ngayon, maaari tayong pumunta sa lumang bus stop sa direksyon ng Hilaga. Mas maraming halimaw doon. Malaki ang posibilidad na may mga mid-level na halimaw. Sige, aalis na tayo agad. Samantalang sa opisina ng pinuno ng mobile na unit ng Longya Base, si Lin Tianhe ay nakakunot ang noo habang tinitingnan ang ulat mula sa harapan ng labanan sa Tianan Province. Hindi niya inasahan na ang Magic Pattern Clan ay naghintay ng maraming taon. At muling nag-ipon ng lakas upang atakihin ang depensa ng Thunder Valley. Sana ay makayanan ng Longlin Base ang sitwasyon. Kung hindi, magiging masama ang sitwasyon sa Tianan Province. Biglang kumatok ang pinto ng opisina. Si Yan Rui ay nagmadaling pumasok. Xiao Yan, bakit ka nagmamadali? Anong nangyari? Kapitan, tingnan niyo ang video section ng ating base website. May isang laban na video na nag-viral. Hinawakan ni Lin Tianhe at ipinakita ang video sa screen. Nakasulat ang pamagat. Nagulat ang lahat, siya na mababa ang antas ay nagtagumpay na pigilan ang mid-level na halimaw sa pasilyo. Gumawa ng ganitong kabaliwan. Ang buong eksena ay puno ng enerhiya. Binuksan ni Lin Tianhe ang video. Nakita niyang pinigilan ko ang Magic Pattern Spider sa pasilyo at nagwawasiwas ng kutsilyo. Agad siyang naguluhan. Nabaliw na ba ang batang ito, si Jian Chen? Paano siya naglakas loob na makipaglaban sa halimaw na ito? Sa mababang antas ng lakas, nakipagsagupaan sa Magic Pattern Spider. Baka naman naisip kong mas mababa ang kakayahan ng batang ito. Huminga siya ng malalim at tiningnan si Yan Rui. Xiao Yan, maaaring kailangan nating muling suriin ang antas ng kakaibang kakayahan ni Jian Chen. Tingin ko ang kanyang super lakas at super pagbangon ay naabot na ang S na antas. At higit pa dyan, meron pa siyang kakayahang sumipsip ng enerhiya at kontrolin ang anyo. Kapag siya ay lumaki na, tiyak na magiging isang bulldozer sa laban. Basta may kalaban na bumagsak, walang pigil ang kanyang lakas. Sa Dragon Tooth base namin, meron kaming ganitong malakas na armas. Sa hinaharap, tiyak na makakapagbigay ng kaunting gulat sa lahi ng mga demonyo. Ang kakayahan ni Jian Chen ay tiyak na nasa unahan ng na-level. Sa hinaharap, tiyak na makakapagbigay ng kaunting gulat sa lahi ng mga demonyo. Kapitan, ang kakayahan ni Jian Chen ay tiyak na nasa unahan ng na-level. Ngunit sa tingin ko, may kaunting kakulangan pa para sa kaya level. Itakda na lang muna siya sa yan. Sa hinaharap, itataas ang kanyang antas ng benepisyo ng isang antas. Sa kabilang panig, malapit sa lumang istasyon ng sasakyan sa timog ng bayan ng Heon. Nakita rin ni Bainingbing ang video na ito sa opisyal na website ng base. Habang siya ay naguguluhan, may kasamang pangsama ang kanyang tono. Anong karapat dapat ipagmalaki sa ganitong paraan ng labanan? Wala itong iba kundi mga halimaw na walang utak. Walang anumang operasyon. Sa galit, nagtipon siya ng isang yelo na palaso. At tinaga ito sa isang mababang antas na unang yugto ng zombie sa malapit. Isang kabataang may makintab na buhok at nakasadyang gupit ang lumapit. Hindi mo kailangang magalit sa taong ito. Talagang kahanga-hanga ang lakas ng halimaw na ito sa simula. Ngunit tayong dalawa ay mga marangal na elemental na may kakayahan. Kapag umabot tayo sa mataas na antas, hindi sila karapat-dapat na magdala ng ating mga sapatos. May kasama siyang 4 na katulong na nasa gitnang antas. Senior Liu Feng, si Jian Chen na ito ay may parehong misyon sa akin. Sadyang gusto lang niyang tapakan ako. Nadagdagan ako ng presyon mula sa taong ito sa Jiangnan. Isa high school sa loob ng 3 taon. Ayokong matalo sa kanya sa pagkakataong ito. Maaari mo bang ibigay sa akin ang huling suntok sa mid-level na halimaw mamaya? May pakiusap sa mga mata ni Ziningbing. Ngumiti si Liu Feng. May ganitong plano na akong dalhin ka dito sa pagkakataong ito. Mga pangkaraniwang mid-level na halimaw lang. Walang masama kung ipasa mo sa akin ang pagpatay. Kung gusto mong manalo sa batang iyon, madali lang. Basta't ako ang kikilos. Maaari kong gawing nakahiga ang batang iyon habang umaalis sa bayan ng Heon. Ang bait mo sa akin, senior. Babayaran ko ang kabutihan mo sa hinaharap. Biglang may narinig na putok mula sa malapit na lumang istasyon ng bus. Nakarinig ng ingay sina Liu Feng at ang iba, agad nilang sinamahan si Ziningbing papunta doon. Nakita nila sa loob ng istasyon ng bus
Nakatayo ako sa ibabaw ng isang bus na natira na lang ang shell, pumutok ako ng isang baril sa langit. Ang baril na ito ay para makaakit ng mga halimaw. Pagkatapos ng putok, nagsimula ng magdagsaan ang mga zombie. Nilingon ko ang mahigit 50 ulo. Patuloy ang mga sigaw sa loob ng istasyon. Kuya, tingnan mo yung kabila. Itinuro ni Zudaswang ang direksyon ng likod na pinto, puno ng takot ang kanyang mga mata. Lumingon ako. Isang higanting zombie na higit 6 na metro ang taas. Hawak nito ang isang kotse at papalapit sa akin. Tawag dito, Giant Arm Zombie. Antas, mid-stage late. Kakayahan, higanting lakas. Analisis ng virus, nagbago dahil sa impeksyon ng V-virus, nagtataglay ng walang kapantay na lakas. Paano na si Chinje? Medyo matapang itong taong ito ah. Kahit gaano pa siya katapang, basta middle level lang. Basta middle level, kaya kong patayin. Sa suot niyang virus armor na nakapaligid sa buong katawan, lumitaw ang isang virus na baluktot na kutsilyo sa kamay ko. Pinagsama ang kutsilyong ito sa matalim na pangil. Gumuho ang bakal na parang papel. Mag-ingat ka, Old Zu. Hindi na ako makakagaling para iligtas ka mamaya. Agad na tumalon si Zudaswang sa isang bus. Kung gagamitin niya ng maingat ang B-level na hayop na kakayahan, hindi siya magkakaroon ng problema. Kuya Chen, mag-ingat ka. Bago pa man siya makapagsalita, pumasok na ako sa grupo ng mga zombie. Sa loob ng 1 minuto lang, napatay ko na ang higit sa 50 zombie. Tanging ang malaking zombie lang ang natitira sa istasyon. Sa wakas, kaya ko nang makalusot sa huling bahagi. Walang pag-aatubili, agad kong sinimulang lunurin. Isang bugso ng 550 na puntos ng gin, nakaka-relax ang buong katawan ko. Di na ako makapaghintay na mapalakas pa ang aking kakayahan. Lahat ng puntos ng gin ay inkwentro ko para sa pagpapalakas. Ding! Itinaas ang antas sa mababang huling yugto. Gastos ng 200 puntos ng gin, antas 1,000. Ang lakas ng kalikasan ay biglang pumuno sa aking mga kamay at katawan. Kung dati ay kailangan ng 20 saksak para patayin ang demonyong gagamba. Ngayon 3 suntok na lang ang kayang magpabagsak dito at 5 suntok para dalhin ito kay Yama. Sa mga sandaling iyon, 2 malalakas na tunog ang narinig. Lumiko ako. Isang itim na anino ang tumama sa akin, isang sirang sasakyan. Ang isa pang malakas na tunog ay narinig sa likuran. Bughaw na talim ng hangin. Hindi ako nakaiwas, isang braso agad na tinamaan. Isa pang kamay ay naglabas ng virus chain blade. Hinati ang sasakyan sa ere sa dalawa. Sa pagtangka nitong mang-ambush sa akin, lumilaw ang aking mata ng pumatay. Si Lu Chong ay naghamon sa akin, kahit man lang ay harap-harapan. Pero ngayon, nakikipaglaban ako sa Giant Arm Zombie. Sa likod ay may tao palang nagtangka ng masama. Gusto nilang patayin ako. 2 atake lang na hindi pwedeng pumatay sa akin, dahil sa aking di mamatay-matay na katawan. Kung iba ang nasa lugar, siguradong mababagsak sa sasakyan. Anong gusto ninyong gawin? Si Zudaswang ay humawak ng baril at matapang na tanungin ang mga papunta. Ngumiti si Liu Feng. Basta nag-agawan lang, hindi na kailangang magpanik. Ako, ganito talaga mag-agawan ng monster, lola ko. Direktang pinindot ni Zudaswang ang gatilyo. Sunod-sunod na umuulan ang mga putok, patuloy na umiwas sina Liu Feng at ang iba pa. Harangan ang signal. Malamig ang tono ni Liu Feng habang inuutusan ang kanyang kasamang. Kumuha ng signal jammer ang kasama mula sa backpack. Dala nila ang bagay na ito para sa pagharang sa drone. Ngayon, dahil lumabag na sa pagbabawal, bakit hindi na lang ituloy ang laban? Nagkaroon ng electromagnetic interference. Ang tactical watch namin ni Zudaswang ay biglang na-block. Mukhang hindi maganda ang mukha ni Zudaswang. Totoo ang mga tao ni Chenje. Anong sinasabi mo? Naging isang mabangis na baboy damo siya. Pagkasabi niya niyan, may dumating na asul na talim ng hangin. Biglang tumilapon si Zudaswang palabas. Nakita kong si Zudaswang ay malubhang na sugatan at puno ng galit. Bagamat hindi pa kami matagal na magkakilala. Siya ang aking katuwang. At magiging kanan at kaliwang kamay sa hinaharap. Nakita niyang ako ay inatake at agad siyang bumunot ng baril. Sa puntong ito, tinanggap ko na ang batang ito. Sumakay ako sa bus upang suriin ang kanyang mga sugat. Buti na lang hindi ito nakamamatay na sugat. Nakahina ako ng maluwag. Dito, maraming mga patay na nagkalat. Binitbit ko si Zudaswang at tumakbo ako patungo sa bubong ng malapit na gusali. Kinuha ko ang bandang pang-stop ng pagdurugo at inalagaan siya. Si Liu Feng at ang iba ay humawak na sa malaking patay. Puno ito ng mga sugat. Baka naman masyadong labis ang ginawa ng senior sa kay Jian Chen kanina. Nababahala si Zining sa kanyang puso. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Gusto ko lang siyang tulungan laban sa mga kalaban. Sayang, hindi maganda ang aim, nalihis ang bala. Humihikbi si Liu Feng. Sobrang hayag niyang itinataas ang baril at pinapaputok ang opisyal. Normal lang na ipaalala ko sa kanya na magpakatatag. Bilang miyembro ng Investigative Department, malalim ang aking kaalaman sa mga diskurso. Hindi tutol ang bawat departamento sa kompetisyon. Madaling magka-aksidente sa barilan. Mabilis magsalita, mayaman ang pamilya. Nabili pa niya ang deputy captain ng investigasyon, si Wuzi. Ilang beses na niyang nasaktan ng malubha ang ibang espesyal na ahente pero walang parusa. Kapag nananakit siya, wala na siyang pakiramdam. Sa syudad ng Jiannan, mahigit 10 taon, ako at si Jian Chen lang ang mga na-class na supernatural. Basta mapigilan lang si Jian Chen. Sa hinaharap, lahat sa Longya Base ay kailangang magpakumbaba sa akin. Si Zining Bing ay naniniwala na may katwiran ang salitang ito. Nagsimula siyang mag-isip ng paraan upang labanan ako. Sa sandaling ito, alam niyang ako ang kanyang kaaway. Tanging kapag ako ay bumagsak, siya lamang ang magiging na level sa base. Maaari niyang tamasahin ang pinakamataas na karangalan. Salamat, Senior, sa pagtulong mo sa akin. Si Zining Bing ay nagpakita ng matamis na ngiti. Ngumiti si Liu Feng ng may ngiti.
Kayong apat, linisin nyo ang maliit na zombie. Ako ang tututok sa batang ito. Ang apat na tagasunod ay naglabas ng kanilang mga kakayahan at nilabanan ang mga halimaw. Sa malapit na bubong, stable na si Zudashwang. Bumaba ako sa istasyon, puno ng galit. Kailangan mamatay ang taong ito. Nakita ni Liu Feng ang aking tingin, na may nakakaakit ng ngiti sa kanyang mukha. Pinikit ko ang aking mga mata at tumalon mula sa bubong. Naglabas ng virus chain blade mula sa aking kamay. Bago pa man ako bumagsak, ilang asul na hangin ang humagupit. Agad akong naitapon pabalik sa loob ng gusali. Ang aking virus armor ay tinaga ng ilang malalim na sugat. Ang talim ng kapangyarihan ay napakabisa. Mas malakas ang kakayahan sa pagwasak kaysa sa matalim na pangil. Nang magkunot ang aking noo, mabilis na nag-recover ang aking katawan. Ginamit ko ang maraming gene points para palakasin ang aking pisikal na kakayahan. Sa lahat ng aspeto, hindi ako nanghuli sa mga mid-stage na halimaw. Ngunit ang taong ito na umatake sa akin ay hindi mahina ang antas. Ang kanyang kakayahan ay may mataas na kakayahan sa pagwasak. Ang kanyang atake ay nakakabuo ng epektibong sagabal. Medyo nakakabahala. Kung makakalapit ako, isang suntok ko lang siya magiging ulap ng dugo. Muli akong tumalon mula sa gusali. Nagtayo ako ng virus shield sa harap ko at matatag na hinarap ang hangin habang tumatakbo patungo kay Liu Feng. Sabi mo, ang batang ito ay may kakayahang muling mabuhay ng mabilis. Medyo mahirap na. Mukhang seryoso ang mukha ni Liu Feng. Ngunit tiwala siya sa kanyang sariling lakas. Hindi siya naniniwala na kaya kong muling mabuhay ng walang hanggan. Isang mababang antas na tagapagpahiwatig. Bakit niya mapipigilan ang aking mid-level na huling yugto na atake? Gusto kong subukan kung gaano pa niya kayang harapin ang mga bagyong blades. Nakita ang galit sa mukha ni Liu Feng. Muling nag-ipon ng maraming blades ng hangin. Ding! Sa paulit-ulit na pagtanggap ng atake, unti-unting nakasanayan ng katawan. Sistema ng paalala. Pagsusuri ng pinagmulan ng banta antas ng elemento ng hangin. Nagsimula na ang ebolusyon. Ilang impormasyon ang lumitaw sa aking isipan. Naramdaman ko lamang na may nakadikit na layer ng elemento ng hangin sa aking virus armor. Naging hindi matitinan. Matagumpay na nag-evolve ng bagong kakayahan antas ng resistensya sa elemento ng hangin. Ang antas ng resistensya sa elemento ng hangin ay maaaring maging immune sa pinsala mula sa elemento ng hangin na antas na pababa. Napakabilis ng ebolusyon, talagang karapat-dapat na tawaging pinakamagaling na virus sa universo. Ako'y labis na nagagala. Ang itim na virus ay may halos lahat ng kakayahan. Nasasaktan ng elemento ng hangin. Mabilis na umuunlad upang magkaroon ng kaukulang resistensya. Ito ay bahagi lamang ng malaking larawan. Mas maraming uri ng atake ang aking natatanggap, mas kakaiba ang aking katawan. Swoosh! Muling umatake ang talim ng hangin. Ang virus na baluti ay naglalabas ng berdeng liwanag. Ang hangin ay bumagsak sa akin na parang bato sa dagat. Agad itong naging wala. Anong nangyayari? Hindi gumagana ang aking hangin. Impossible. Paano niya ito mapipigilan? Nang bumagsak ang aking mga mata, naramdaman ko ang matinding panganib. Nang tumingin ako ng mabuti, parang isang mabangis na hayop, ang aking mga mata ay kumikislap ng dugo habang ako'y nagmamadaling lumapit sa kanya. Huwag niyong hayaan siyang makaalis. May kakaiba sa batang ito. Umalis na tayo. Si Liu Feng ay nagulat at agad na hinila si Ningbing upang maghanap ng silong at umatras. Gusto mong umalis? Kahit na makabalik kayo sa base, papatayin ko pa rin kayo. Sa aking mga kamay, agad na nagtipon ng dalawang patalim na may virus. Bigla akong tumalon at inihagis ang mga ito sa dalawang tao. Dalawang mahabang espada ang naging itim na anino at tumama sa likod ng dalawang tao. Apat na tauhan ang mabilis na gumamit ng kanilang kakayahan upang harangan ang mga espada. Agad na nawasak ng mahabang espada ang apat. Ang apat ay tumilapon ng mahigit 10 metro at bumangga sa bus. Ang bus ay tinamaan ng malakas at umusad ng ilang metro na may malalakas na tunog. Ano bang uri ng lakas ang taglay ng batang ito? Nang makita ni Liu Feng ang eksenang ito, siya ay nataranta. Bago pa siya makapag-isip, may isa na namang espada ang lumipad patungo sa kanya. Ang talim ay biglang tumagos sa salamin ng bus at tinamaan ang isang braso ni Liu Feng. Tumakbo ka. Gusto tayong patayin ng batang ito. Si Liu Feng ay sumasakit ang sugat at nagmamadaling tumakas. Nawala ang kanyang kaluluwa sa takot. Si Bai Ningbing ay labis ding natatakot. Mas mabilis pa ang kanyang takbo kaysa kay Liu Feng. Isang suntok, pinatay ang apat at sinira ang braso ni Liu Feng. Hindi ako tumigil kahit saglit. Muling nagtipon ng mahabang kutsilyo. Tinutukod ang sarili sa tuktok ng bus habang tumatakbo palabas ng istasyon. Paglabas sa istasyon, agad na pumasok ang dalawa sa kalapit na kalye. Nagtuloy ako sa paghabol sa loob ng dalawang kalye. Hindi ko alam kung dahil sa siksik ng mga gusali o may mga kagamitan si Liu Feng para magtago. Bukas ang lahat ng aking paningin, pandinig, pangamoy at init na pandama. Hindi talaga natagpuan ang dalawa. Medyo nagkunot ang aking noo. Ang sinumang manghahas na saktan ako, ang utang na ito ay babayaran sa base. Sabi ko ng malamig habang umiikot at umalis. Sa isang gilid ng kalye, natira na lang ang kalahating lumang truck. Nagtatago sina Bai Ningbing at Liu Feng dito. Nakatakip ang kanilang anyo at presensya sa ilalim ng asul na enerhiya. Senior, umalis na si Jiang Chen, ligtas na tayo. Huminga ng maluwag si Bai Ningbing. Napakaseryoso ng mukha ni Liu Feng. Maghintay pa, mag-ingat sa mga daya. Huminga ng maluwag si Bai Ningbing. Napakaseryoso ng mukha ni Liu Feng. Maghintay pa, mag-ingat sa mga daya. Nang matapos ang kanyang sinabi, may isang itim na anino ang lumitaw sa kanto ng kalye. Hawak ang isang kalasag na parang ahas na nakayupo. Sa kabilang kamay ay may dalang mahabang espada. Talagang nakakaiwas pa sila.
Gusto kong makita kung hanggang kailan kayo makakatakas. Sumigaw ako sa kalye. Walang naging reaksyon, muling naglakad palayo. Pagkalipas ng 2 minuto, bumalik ako. Nakatago ang 2 tao sa likod ng truck, nanginginig ang kanilang mga puso. Niloloko ba tayo ng taong ito? Pula ang mukha ni Liu Feng. Senior, gaano pa katagal magtatagal ang iyong invisibility array? Ang invisibility array ay isang one-time na kagamitan na ipinagpalit ni Liu Feng gamit ang 300 military merits. Ito ay ginawa ng isang na-level na superpower. Kapag na-activate, pinipigilan nito ang panlabas na pagsisiyasat sa loob ng isang oras. Sapat ang oras ng pagkatago, huwag mag-alala. Ngunit huwag gumalaw ng basta-basta, masyadong malalakas na galaw, mawawalan ng bisa ang nakatagong liwanag. Mukhang hindi maganda ang pakiramdam ni Liu Feng. Para makabuo ng 3,000 tagumpay, kailangan niyang tapusin ang 12 ng misyon. Masakit sa kanya ang mawalan ng nakatagong liwanag kaysa mamatay ang isang grupo ng mga tauhan. Hindi niya akalain na ang batang ito ay may kakayahang lumampas sa antas. Dahil nagkaroon siya ng balak na pumatay sa akin. Hindi ako titigil hanggat hindi ko siya napaparusahan. Nakanganga si Liu Feng sa galit. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik ako sa istasyon ng kotse. Wasakin ang signal jammer. Diretsong tawagan ang kampo para tawagan ang helicopter at kunin si Zhu Dazhuang. Matibay ang katawan niya, nauna nang naging beast mode. Nadugo siya, kalahati lang ang nawala sa buhay niya. Sa antas ng medical sa Dragon Tooth Base, makakabawi siya ng buong lakas sa loob ng kalahating buwan. Sa pagkakataong ito, pumatay kami ng 4 na supernatural, pero hindi namin alam kung anong klaseng supernatural sila. Nilakad namin ang bangkay. Sinuri ng taktikal na relo ang mga ito at napag-alaman na hindi sila kasapi ng Dragon Tooth Base. Bigla akong walang nararamdamang alinlangan. Ding! Matagumpay na nakamit ang S-class na lakas ng kakaibang kakayahan, naging berserk. S-class na pinatibay ang pangamoy ng kakaibang kakayahan. C-class na sakit na kuryente ng kakaibang kakayahan. Mukhang maswerte ako, nakakuha ng 4 na uri ng kakaibang kakayahan na pabor sa akin. Kasama sa mga uri ng kakayahang gusto ko ngayon ng elemento. Bagaman ang sakit na kuryente ay sa level lang. Ito ay isang napakahinang kakayahan sa elemento. Ngunit sa tuwing naiisip ko ang tungkol sa chain blade na nakabalot sa iba at pagkatapos ay naglalabas ng kuryente. Ang kutsilyo na may kuryente. Ako'y labis na nasasabik at nasisiyahan. Sayang at nakataka sina Bai Ningbing at ang iba. Kung hindi, nasaktan ko sana sila. Kontrolin ang mga zombie para ayusin ito. Maaari kong alisin ang aking sarili sa usapan. Tahimik na nakawin ang kapangyarihan. Kung hindi ako ginugulo, hindi ako gaganti. Yung 2 tao na sumalakay sa akin ay lumabag na sa batas. Sila na ang aking mga mortal na kaaway. Kung magtatago sila sa Dragon Tooth Base, okay lang. Pero kung makikita nila ako ulit, itak sila ng patayin. Di nagtagal, natapos din ang paglilinis sa istasyon ng sasakyan. Sa pagkakataong ito, nakakuha tayo ng 800 na gene points at a class na malakas. Lahat ay pinalakas. Ding, ginastos ang 800 gene points. Buong katawan, pinalakas hanggang sa antas 4,000. Ang pagsipsip sa mga halimaw ang sobrang saya. Hindi pa ako umaabot ng 1 linggo sa pagkontrol sa Black Light Virus. Ito ay unang misyon lamang. Ang antas ay halos umangat sa gitnang antas. Ang ilang oras ng pagsisikap ay katumbas ng ilang buwan ng pagsasanay ng ibang henyo. Hindi na ako makapaghintay na buksan ang personal na panel. Pangalan, Jen Chen. Antas, mababang huli 5,000. Nag-isang talento, virus na nangingibabaw. Kakayahan, itim na virus ng liwanag, antas ng Diyos. Naghahanda akong ipagpatuloy ang paghahanap sa mga mid-level na halimaw para makuha ang natitirang 1,000 gene points. Biglang nagliwanag ang Tactical Communication Watch. Pagkatapos kumonekta, narinig ang boses ni Deputy Captain Yan Rui. Jen Chen, pinahinto ng kapitan ang iyong extermination mission. Bumalik ka na ngayon. May balita mula sa Investigation Department at Combat Department. Sinasabing nagdulot ka ng kaguluhan sa exam venue sa Heian County at nagnakaw ng mga halimaw. Nakataga ng halos 100 mababang antas na halimaw. May ilang espesyal na ahente bang nasaktan din? Punong-puno ng pagdududa ang boses ni Yan Rui. Yung Deputy Captain na nakikipagbakbakan at nangunguha ng monster, peke lang, yung iba totoo. Pero lahat sila ang sumugod sa akin. Sila ang nagpasakit sa sarili nila, naniniwala ka ba? Nag-isip ng ilang segundo ang kabilang pani. Jen Chen, ikaw ang tao ng mobile unit, wala akong dahilan na hindi maniwala sa'yo. Pero nagpunta na ang battle unit at investigation unit para magtanong. Dapat kang bumalik sa base para magulat. Basta't hindi ka pumatay ng walang dahilan ng mga espesyal na ahente. Kaya ng team leader na panindigan ang anumang bagay para sa'yo. Hindi ka hahayaang magdusa ang ibang departamento dahil sa'yo. Tama, ang lakas mong makapagpasugat ng isang E-class na esper ng lampas sa antas ay sobrang galing. Tatawagan ko ulit kapag nakabalik na ako sa kampo sa Black Cloud County. Kuya Chen, sa pagkakataong ito, wala akong naitulong kahit anong paraan. Pasensya na talaga. Si Zhu Dazhuang ay walang lakas. Chen Je, sa pagkakataong ito, wala akong natulungan. Medyo nahihiya ako. Si Zhu Dazhuang ay walang lakas. Magpakatatag ka sa iyong sugat. Ang kristal na ito ay makakatulong sa iyong mabilis na paggaling. Ibinigay ko ang isang purong kristal sa kanyang kamay. Ang kristal na ito ay hinukay mula sa ulo ng malaking zombie. Maaari lamang palitan ng 100 gene points. Sa ngayon, hindi gaanong mahalaga sa akin ang 100 gene points. Ngunit malaking benepisyo ito para kay Zhu Dazhuang. Chenji, ang makakuha ng gantimpala sa misyon ay dahil sa'yo na. Itong crystal core, itago mo na lang, hindi ko ito kailangan. Walang paligoy-ligoy, kunin mo na ito. Mukha akong seryoso.
Nakita sa mata ni Zhu Dashuang ang damdamin at nilunok ang puting kristal na butil. Dito ko lang naipakita ang ngiti. Tinawag ako ni Yan Rui sa gusali ng mobile department. Pagpasok ko sa opisina, sinalubong ako ng dalawang mapanlikhang tingin. Isa mula sa magandang pulang buhok na babae. Isa mula sa isang malamig ang hitsura na binata. Interesado ka bang sumali sa departamento ng laban ng ate? Basta't pumunta ka, Dragon Blood Legion. Paano kung maging girlfriend mo ako at alagaan kita? Tinitigan ako ng pulang buhok na babae na may kaakit-akit ng ngiti. Nabigla ako, Dragon Blood Army Map. Biglang tumayo si Yan Rui sa tabi ng desk. Kinran, hindi ka ba nandito para magpaliwanag? Bakit ka nandito sa aming mobile unit para kumuha ng tao? Hindi ito angkop, di ba? Inayos ni Yan Rui ang kanyang salamin at nagtanong. Pahayag. Anong pahayag ang kailangan? Nakaabot si Lu Chong sa mas mataas na antas at nasaktan. Nahiya na nga ako. Paano pa ako hihingi ng pahayag? Agad na tinanggihan ni Kinran, ang kanyang tingin ay nakatuon sa akin. Sobrang nagsisisi siya. Kung alam lang niya na madali kong malalampasan ang antas. Araw ng buong pagsusulit. Gagawin ang lahat ng makakaya para makuha ako sa unit ng labanan. Major Kin, kung wala ka ng ibang bagay, maaari ka nang umalis. Ipinakita ni Yan Rui ang kanyang mga kamay patungo sa pinto. Nakita ni Kinran na masama ang mukha ni Yan Rui at nagpakita ng ngiti. Yan Rui, nandito ako para humiram kay Jen Chen. Malubhang nasugatan si Lu Chong. Isang elite na ang natira sa unit ng labanan na angkop para sa mga misyon ng pagpapadala. May mga gawain pa silang iba. Ang tungkulin ng inyong departamento ay sumuporta. Huwag naman sanang sobra si Jen Chen na tumulong sa amin. May mga gawain pa silang iba. Ang tungkulin ng inyong departamento ay sumuporta. Huwag naman sanang sobra si Jen Chen na tumulong sa amin. Pumihit si Yan Rui at hinimas ang noo niya. Si Jen Chen ay mababa ang ranggo. Hindi angkop ang pagsasagawa ng misyon ng pagpapadala. Seryosong Major, talagang naniniwala ka bang hindi angkop si Jen Chen? Nakaligtas siya sa dalawang malubhang sugat mula sa mga E-level elite na nasa gitnang antas. Kung hindi ka sang-ayon, maaari ko lamang sabihin sa ating kapitan na siya na mismo ang makipag-ugnayan. Nakahawak si Kinran sa mesa, ang kanyang mga mata ay naglalabas ng apoy habang nakatitig kay Yan Rui. Alam ni Yan Rui kung gaano kahirap makipag-ugnayan sa mga tao mula sa Battle Department. Bilang kapitan, kailangan niyang makuha ang pahintulot ni Lin Chanhe para sa mga pangunahing desisyon. Kaya kung ayusin ang iba pang bagay. Sige na, pumayag na ako dito. Ikaw na ang bahala sa pagpapadala ng misyon, makipag-ugnayan ka kay Jen Chen. Nakangiti si Yan Rui nang walang magawa. Ganap na nakakatakot ang lakas ni Jen Chen. Sa hinaharap, tiyak na magiging paboritong tao siya sa Dragon Tooth Base. Ang mobile unit ay pangunahing susuporta. Magaling sa paglutas ng mahihirap na problema. Madalas humihiram ng tao ang departamento ng laban. Nawala ang liwanag sa mga mata ni Kinran at umusbong ang ngiti sa kanyang labi. Jen Chen, nasa itaas ang aking contact information, huwag kalimutang idagdag ako. Lumakad siya papunta sa akin at ipinasok ang business card sa aking kamay, sabay sabi ng malambing. Pagkatapos ay kumaway siya bilang pamamaalam at lumingon palayo. Pagkatapos niyang umalis, ang malamig na binata ay may malamig na tingin na nakatingin sa akin. Jen Chen, ikaw ay pinaghihinalaang sinadyang pumatay sa espesyal na ahente ng investigasyon na si Liu Feng. Pakiusap, tulungan mo akong imbestigahan, sumama ka sa akin sa departamento ng investigasyon. Hindi maganda ang tono ni Wuzi. Ngumiti ako ng malamig. Mukhang gusto nila akong arestuhin. Ngunit nandito tayo sa gusali ng mobile unit. Bago nila ako galawin, dapat nilang isipin kung may kakayahan sila. Kung may balak silang sadyang patayin ka, nandoon na siya kay Yama. Kung hindi siya namatay, hayaan mo siyang magdusa. Sige, pakisabi sa kanya na maghanda ng kabaong at hintayin akong dumating. Ako'y handang makipagtagisan. May pumatak na galit sa mga mata ni Wuzi. Magaling, may tapang ka. Dadalahin ko ang salitang ito. Sana hindi ka magsisi sa oras na yon. Pagkatapos ay sinara ang pinto at umalis. Jen Chen, ano ang nangyayari kay Liu Feng mula sa Investigations Department? Matatanggap mo ba ang pag-ayos? Naguguluhan si Yan Rui. Nung nakipaglaban ako sa mid-level na zombie, bigla siyang gumamit ng wind blade sa likod at nanlaban. Halos mapatay si Dashuang sa isang saksak niya. Nasa ospital pa rin siya ngayon. Nung nakipaglaban ako sa mid-level na zombie, bigla siyang gumamit ng wind blade sa likod at nanlaban. Halos mapatay si Dashuang sa isang saksak niya. Nasa ospital pa rin ngayon. Kahit ano paman, kailangang mamatay ni Deputy Yan. Malamig ang tono ko. Ang hindi pagkamatay ay ang aking panlaban. Hindi ako natatakot na mapahiya ang kahit sino. Tanggapin ang pagkakasundo. Pinag-iisipan kong hintayin si Liu Feng na umalis sa base bago ko siya saksakin. Pagkatapos, pupunta ako sa investigasyon para makipag-ayos. Biglang nagalit ang itsura ni Yan Rui. Alam niya ng malinaw kung gaano kaseryoso ang bagay. Yung pagtangka sa likod kapag nakikipaglaban sa malakas na halimaw. Ganap na balak ipapatay ang tao. Kung ibang tao ang nasa lugar niya, malamang mamatay na sila. Buti na lang at may super regeneration ako, nakaligtas ako. Si Wu Zijing ay matapang na nagkakalat ng kasinungalingan. May record ba si Jen Chen ng laban noong panahong iyon? Ayos na yan. Gagawin ang lahat para makuha ang halimaw. Ang pag-atake sa mga kasamahan ay lampas na sa makatarungang kompetisyon. Ang ganitong tao ay hindi karapat-dapat na maging miyembro ng Dragon Tooth Base. Aasikasuhin ko na ang pag-uulat sa pinagsamang hukuman ng 5 departamento. Humihiling na itakwil siya sa Dragon Tooth Base. Sa oras na yon, makakabawi ka sa iyong mga kaaway at makakakuha ng katarungan sa iyong mga hinain. May malamig na liwanag sa mga mata ni Yan Rui. Agad niyang kinontak si Zhu Dashuang para kunin ang video ng record ng laban. Pagkatapos mapanood, naging seryoso ang kanyang mga kilay.
Jen Chen, sinuri ko na. Si Liu Feng ay nakatapos ng 53 misyon sa base at maraming puntos sa laban. Isinumite sa pangkalahatang hukuman. Bibigyan ng hukuman ang karapatang magdepensa batay sa kanyang kontribusyon. Sa video, totoo na ang Wind Blade ay tinangkakang salakayin sa likod. Pero sanay ang investigasyon sa pagtatalo. Baka magtanggol siya na aksidente lang ang pag-atake sa halimaw. Ibig sabihin, halos imposibleng mapaalis siya sa Dragon Tooth base. Ano ang magiging epekto kung papatayin ko siya? Nagtaka si Yan Rui ng ilang segundo. Kung papatayin mo siya, lalabag ka sa mga alituntunin ng hukbo at makakakuha ka ng hindi bababa sa 10 taong pagkakakulong. Kahit na ang kapitan ay makialam, mahihirapan siyang bawasan ang iyong parusa. Dahil ang mga kapitan ng iba pang 4 na departamento ay mga superclass na may kakayahan din. Pantay ang kanilang kapangyarihan sa pagsasalita sa kapitan. Walang magawa si Yan Rui habang pinapahid ang kanyang noo. Nakita niyang determinado akong patayin si Liu Feng. Ngunit kung patuloy na magtatago si Liu Feng sa base, walang makakagawa ng kahit ano. Walang makakagawa ng kahit ano. Sayang at hindi pinili ni Jen Chen ang IAS na antas ng ebolusyon na gamot. Kung nagising siya ng IAS na antas ng kakayahan, hindi na sana ito naging ganito kahirap. Siguro isang salita lang, kayang dalhin ng kapitan ang ulo ni Liu Feng. Malungkot si Yan Rui sa loob. Yung tungkol sa aplikasyon sa laban ng buhay at kamatayan. Ayaw kong tanggapin. Biglang naging matalim ang tingin ni Yan Rui. Kailangan ng pahintulot ng kabilang panig. Talagang tiyak ka ba? Walang duda na mamamatay siya. Umiti ako ng may sobrang kumpiyansa. Ang kasalukuyang lakas ko ay nasa katamtamang antas na limitasyon. At nakapag-evolve pa ng A-grade na resistensya sa hangin na elemento. Walang epekto ang kakaibang kapangyarihan ni Liu Feng sa akin. Pagkatapos magpirma ng kasunduan sa buhay at kamatayan, magbubukas ang ring depende sa kalagayan ng magkabilang panig. Kailangan ng ilang panahon para gumaling si Liu Feng sa pagkakatanggal ng isang braso. Kahit gusto mong patayin siya, kailangan mong maghintay ng hindi bababa sa kalahating buwan. Walang problema. Kalahating buwan lang, kaya kong maghintay. Jen Chen, sigurado ka bang hindi ka magkakamali? Kung hindi, pag-isipan natin ito ng mabuti. Nababahala si Yan Rui. Kailangan lang ng tiwala ng kapitan sa akin. Kaya kong saktan siya ngayon, at kaya ko rin ito sa loob ng kalahating buwan. Nagulat si Yan Rui, hindi niya akalain na ganito ako kakumpiyansa. Sa mga sandaling iyon, bigla niyang napansin na umabot na ako sa huli ng mababang antas. Hindi na siya makapagpigil. Jen Chen, hindi pa tayo nagkita ng 3 araw. At nakalusog ka na sa mababang antas sa huli. Haha, hindi ka takatakang may ganito kang kumpiyansa. Mukhang sapat na ang kalahating buwan para makalusog ka sa mid-level. Kung magpapakasit ni Liu Feng sa laban ng buhay at kamatayan, ako at ang kapitan ay maghihintay na lang ng magandang palabas. Pagkatapos umalis sa gusali ng mobile department, pupunta ako sa task management center para isumite ang misyon. Hindi ako ang pumatay sa malaking braso na zombie. Nakatanggap lang ako ng 100,000 cash at 20 puntos ng tagumpay. Kabilang dito, 20,000 cash at 4 na puntos ng tagumpay ay otomatikong napunta kay Zhu Dashwang. Tiningnan ko ang mga materyales sa base. Nalaman kong ang mga puntos ng tagumpay ay maaaring ipagpalit para sa mga kasanayan sa labanan, armas, at iba't ibang kagamitan. Sa ngayon, ang 16 na puntos ng tagumpay ay sapat lamang para makakuha ng isang batayang teknik sa paggamit ng kutsilyo. Ang kasanayan sa labanan ay nagtatakda ng pinakamababang antas ng mga may kakayahan, ngunit ang lakas ng kakayahan ay nagtatakda ng pinakamataas na antas. Kapag lumalakas ang antas, ang pagtaas ng kasanayan sa labanan ay nagiging mas mahina. Tanging ang mga may kakaibang kakayahan ang tunay na malakas. Walang silbi sa akin ang mga batayang teknik sa espada. Sa susunod na makatagpo ako ng kaaway na may kasanayan sa labanan, agawin ko na lang. Sabi ko sa sarili ko. Bigla kong napansin na may nakatagong liwanag sa mga kagamitan. Nang makita ko ang paliwanag, agad kong naisip kung paano nakatakas si Liu Feng. Kaya pala, itong bagay na ito ang tumulong sa kanya na makaiwas sa pagsisiyasat. Isang saksak, nawasak ang kanyang 3,000 puntos ng tagumpay, tiyak na nasaktan siya ng husto. May ngiti sa aking mukha. Kinabukasan, isang balita ang kumalat sa Dragon Tooth base na parang bagyo. Ang henyo na espesyal na tauhan na si Jen Chen ay naghamon kay Liu Feng ng Investigative Department sa isang laban ng buhay at kamatayan. Lahat sa base ay naghihintay sa tugon ni Liu Feng. Yung mga hindi nakakaalam ng aking kakayahan ay iniisip na may sira ang aking ulo. Paano makakalaban ang isang bagong espesyal na tauhan kay Liu Feng? Ang mga nakakita sa aking kakayahan na pumatay ng mga demonyong gagamba ay may mataas na inaasahan sa akin. Sa isang silid ng rehabilitasyon sa Departamento ng Medisina, si Zhu Dashwang ay labis na nasasabik ng malaman ang balita. Buong puso siyang naniniwala na kaya kong patayin si Liu Feng. Muli siyang natuwa na nakatagpo ng ganitong leader. Sa isa pang marangyang silid ng rehabilitasyon, si Liu Feng ay labis na natuwa at tumawa nang malaman ang balita. Agad na tumulong si Wu Jie na tumugon sa hamon at sinabi na tinanggap ko ito. Feng Xiao, hindi ba sabi mo kaya niyang labanan ang kapangyarihan mo sa hangin at may tsansa pa ring manalo? Nguso ni Wu Zi. Lalong napapangiti si Liu Feng nang hindi mapigilan. Wu Jie, kailangan ko na lang tumanggap ng 3 berdeng kristal na nucleus para makalusot sa mataas na antas ng simula. Pagdating niyan, gamit lang ang kakayahan sa laban, mapipilitan ko siyang mapahiga at mapaglaruan. Naging nagulat si Wu Zi. Bilang isang mid-level na control type na kakaibang kakayahan, sa pamamagitan ng pag-isip lamang, maaari nang itaas ang isang 5 palapag na gusali mula sa wala. May pamana ng mga kasanayan sa labanan ang pamilya ni Liu Feng. Naabot na niya ang mataas na antas ng pagsasanay sa mga kasanayan sa labanan. Kapag nakalagpas si Liu Feng sa mataas na antas ng simula, 100 buhay ni Jen Chen ay hindi sapat para sa kanya. Hindi akalain ni Feng Xiao na makakalagpas ka ng ganito kabilis sa mataas na antas. Yung tanga na si Jen Chen ay naghanap sa iyo para makipaglaban sa buhay at kamatayan sa oras na ito. Talagang parang ayaw na niyang mabuhay. Feng Xiao, agad kitang tutulungan sa laban.
Sa kalahating buwan na ito, magpahinga ka muna at mag-focus sa pagpapalakas ng iyong kakayahan. Ngumiti si Wuzi. Mabilis na muling nagulat ang balita tungkol sa laban ni Liu Feng sa base. Nagbitaw si Liu Feng ng matinding pahayag na gusto niyang gantihan ang pagkabali ng braso. Sa wakas, nalaman ng lahat kung paano kami nagkaaway. Maraming tao ang nagulat sa aking lakas. Hindi ko akalain na masasaktan ko si Liu Feng. Pantay ang lakas ng dalawang pani. Naghihintay ang lahat sa labanan ng buhay at kamatayan sa loob ng kalahating buwan. Sa dormitoryo, agad na nagmadali si Ziningbing sa medical room upang tanungin ang tungkol kay Liu Feng. Nang malaman niyang magiging mataas na antas na ng kapangyarihan si Liu Feng, labis siyang natuwa. Sabi ng senior, hindi pinapayagan ang sumuko sa labanan ng buhay at kamatayan. Kaya dapat mong pahirapan si Jian Chen ng husto. May masamang liwanag sa mga mata ni Ziningbing. Ngumiti si Liu Feng. Siwe, ang alitan ko sa batang iyon ay para sa'yo. Kung papatayin ko siya, gusto mo bang maging girlfriend ko? Nagtaka si Bai Ningbing. Bilang isang na-level na may kakayahan. Totoong hindi niya pinapansin ang E-level na may kakayahan. Ngunit makakatulong si Liu Feng na patayin si Jian Chen. Kaya't hindi niya ito maaring tanggihan. Sige, hayaan mo munang mahuli siya ng kaunti at bigyan siya ng kaunting tamis. Kapag nagamit ko na ang kanyang mga yaman para makalampas sa mataas na antas, agad ko siyang iwan. Sa isip ni Zining, isang malambot na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Senior, basta't mapatay mo si Jian Chen, papayag ako sa'yo. Si Jian Chen, paano ka nagpasimula ng labanan ng buhay at kamatayan kay Liu Feng? Gaano karaming tiwala mayroon ka? Narinig ang boses ni Lin Shanhe mula sa tactical watch. Siyempre, sigurado ako. Basta't may tiwala, ayos na yon. Pupunta ka ba sa misyon ng combat unit? Kung hindi, manatili ka sa base at mag-ensayo. Pinapakuha ko kay Xiaoyan ang mga resources mo para sa buwang ito. Kapitan, pumayag na ako kay Vice Captain Qin. Siyempre, kailangan nating pumunta sa misyon. Diretso na tayong hanapin si Xiaoyan. Malapit lang ang gusali ng battle department dito. Nang matapos ang tawag, umalis ako sa villa. Hindi nagtagal, natagpuan ko si Yan Rui. Nang matapos ang tawag, umalis ako sa villa. Hindi nagtagal, natagpuan ko si Yan Rui. Kumuha ng 20 puting crystal core at isang 5 cubic meter na space ring. Ang mga crystal core ay karaniwang makikita lamang sa mga leader ng monster o mga elite na halimaw. Ang halaga ng 20 piraso ay napakalaki. Ang space ring ay mas lalo pang bihira. Gawa ng mga may kakayahang magkontrol ng espasyo, mahal ang presyo. Papunta sa gusali ng labanan. Diretso kong pinapalitan lahat ng puting kristal na ulo sa 2,000 na gene points. Lahat ay pinapalakas. Naramdaman ko ang sobrang lakas ng aking katawan. Lubos akong nasasabik sa aking puso. Sa kasalukuyan kong lakas, kaya kong buhatin ng isang kamay ang 50 toneladang mabigat na tangke, siguro. Ipapadala ko ang virus na may matalim na espada. Baka pa nga mapilitan ang mga mataas na antas na kakaibang kakayahan na umatras. Lumilitaw ang itim na liwanag na virus na may armor, napilitan akong pumiglas. Sa loob ng 2 araw, mula sa mababang antas na mid hanggang sa mid na antas na mababa. Ang nakakatakot na bilis ng pag-angat ay walang sinuman ang makakagawa. At kaya kong gawin ito ng madali gamit ang Black Light Virus. Ngunit kapag umabot na sa mid-level ang antas, kailangan ng 100 gene points para sa bawat 1% na pagtaas ng antas. Ibig sabihin, magiging mas mahirap ang pag-angat sa hinaharap. Sino ang hiniram mo mula sa mobile unit, Ruan J? Makatiyak ba tayo? Si Natsuyang at ako ay nasa mid-level na rin. Hindi ba magdudulot ng problema ang hiniram na tao? Sa opisina ng Deputy Captain ng Battle Department Building, nagtanong si Chen Menya na nakasuot ng itim na leather jacket at may kapansin-pansing katawan. Nagpakita ng mapanlikhang ngiti si Kinran. Menya, pagdating niya, malalaman mo na. Napaka-misteryoso, baka si Wang Haoyan yon. Kung makakasama natin siya sa misyon. Medyo umaasa si Chen Menya. Agad na nagsalita si Xuyang na may suot na bilog na salamin at may payat na pangangatawan. Si Menji at si Haoyan ay nasa Heian County para sa operasyon ng paglilinis. Hindi siya. Hindi siya. Sino pa sa mobile unit ang makakasama namin sa misyon? Kung ang tao na hiniram ni Ranji ay magiging pabigat, hindi ko siya poprotektahan. Si Chen Menya ay nalulumbay. Ang sinasabi niyang si Wang Haoyan. Kung ang taong hiniram ni Jian Jay ay magiging pabigat, hindi ko siya poprotektahan. Si Chen Menya ay nasa masamang mood. Si Wang Haoyan na sinasabi niya ay ang pinakakilalang espesyalista sa Longya base nitong mga nakaraang taon. May E-grade na supernatural blood demonization. Nagsimula siyang sumali sa mobile unit 1 taon lang ang nakalipas. At nasa mid-tier na siya ngayon. Para sa pagdalo sa malaking paligsahan ngayong taon. Pinilit niyang pigilan ang kanyang antas, hindi pa rin nakakamit ang mataas na yugto sa simula. Na-itrain niya rin ang ilang uri ng kasanayan sa pakikidigma hanggang sa pagiging perpekto. Kaya niyang makipagsabayan sa mga mid-level at high-level na mga supernatural na may kakayahang lumampas sa antas niya. Sa loob ng base, walang mid-level na supernatural ang makakalaban niya. Si Chen Menya ay 3 beses nang nagsama-sama sila ni Wang Haoyan sa isang misyon. Hindi ko malilimutan ang pakiramdam na naihatid siya sa taas. Si Menya, ito ay isang bagay na hirap akong makuha ng mag-isa. Huwag kang magsasalita ng walang ingat mamaya. Kapag nakasakit ka sa kanya, mahihirapan ako. Ningning ni Kinrantay, nagkakunot ang noo. Mas lalong naging curious si Chen Menyao. Narinig ang hakbang sa labas ng opisina, agad siyang pumunta para buksan ang pinto. Nang makita ang tao, nagulat ang kanyang mata. Ikaw ba si Jian Chen na pinag-usapan ng todo sa base nitong 2 araw? Sabi nila, nakapasok ka lang 5 araw at nakipaglaban na kay Liu Feng nang walang takot sa kamatayan. Talagang sobra ka sa sarili mong kakayahan. Tumingin si Chen Menya na may pangungutya. Kakatapos lang niya sa misyon, di niya masyadong kilala ang pangalan ko. Maliban kay Wang Haoyan, wala siyang masyadong interes sa iba pang tao sa base. Kitang-kita ni Xuyang na naisip na niya ang takot ko. Nang marinig ang pangungutya ni Chen Menya, agad niyang pumikit ang bibig niya. Pasensya na, Brother Chen.
Hindi nyo kilala si Sister Meng. Huwag magalit, huwag magalit. Si Xuyang ay may ngiti sa mukha. Xuyang, anong ginagawa mo? Bakit ka natatakot sa isang baguhan? Hindi ka pa ba aking pangalawang opisyal? Matapos makawala, tinanong ni Chen Mengya. Mengji, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Siyang na level na may kakayahan. Si Lu Chong at Liu Feng ay parehong malubhang nasugatan at na-ospital dahil sa kanya. Sa isip ni Chen Mengya, parang bumangon ang kulob. Biglang naging malinaw ang kanyang mga mata. Hindi niya akalain na ako ay ganito katakot. Ang kanyang lakas ay halos kapantay ni Liu Feng. Ibig sabihin, isang baguhang sumali lamang ng ilang araw ay kaya siyang talunin. Pasensya na, humihingi ako ng tawad sa sinabi ko kanina. Agad na umamin si Chen Mengya. Pasensya na, humihingi ako ng tawad sa sinabi ko kanina. Agad na umamin si Chen Mengya. Hindi ko siya pinansin. Inilipat ko ang tingin kay Qinran. Pangalawang Kapitan Qin. Ano ang misyon sa pagkakataong ito? Bubuksan ko ang task screen, tingnan mo na lang. Ipinakita ni Qinran sa pamamagitan ng tactical watch. Maraming pag-atake ng mga halimaw ang nangyari kamakailan sa syudad ng Jiangnan. Higit 500 nawawala ang naitala. Nagdudulot ito ng takot sa buong lungsod. Pinaghihinalaang may masamang organisasyon na gumagawa nito sa lihim. Nananawagan ang lahat ng departamento na magpadala ng mga espesyal na tauhan upang alamin ang sanhi. Hanapin ang mga suspect at ang nasa likod nito. Kung kinakailangan, pwedeng putulin ang mga suspect na ayaw makipagtulungan. Walang takdang oras ang misyon. Hindi alam ang hirap ng misyon. Gantimpala ng misyon ay 10 milyong cash at isa 0000 na tagumpay. Mga patakaran sa gantimpala, lahat ng kalahok ay may garantisadong 500 na tagumpay. Ang kuponang makakakumpleto ng misyon ay makakatanggap ng buong gantimpala. Nakita ko ang misyon at nagulat ako. Noong araw ng paggising, bumalik ako mula sa Longya Base patungong Jiangnan City. Nakatagpo ako ng isang elixir. Ang elixir na iyon ay sinadyang pinalaya ng isang tao. Hindi ko inasahan na sa kabila ng maraming araw na lumipas, hindi pa rin natutukoy ng ahensya ng mga kakayahan ang dahilan. Lumalala ang bilang ng mga namatay sa Jiangnan City. Malapit na ang pagsusulit sa kakayahan. Ang ganitong insidente sa Jiangnan City, may kaugnayan ba ito sa pagsusulit? Hindi tama. Kung may kaugnayan ito sa pagsusulit, dapat sana ay sa loob ng eksaminasyon sila umatake. Mukhang kailangan kong pumunta sa ahensya ng mga kakayahan upang malaman ang sitwasyon bago magplano ng susunod na hakbang. Sa isip ko, nag-iisip ako. Jian Chen. Ganito ang sitwasyon ng misyon. Ayon sa impormasyon mula sa Bureau of Abilities sa lungsod, ang mga nawawala ay mga karaniwang tao na may kakayahan. Ang mga lugar ng pag-atake ay nasa buong lungsod at hindi tiyak ang lokasyon. Nahuli ng Bureau of Abilities ang ilang mga demonyo at nilagyan ng marka upang subukang hanapin ang pinagmulan. Ngunit ang mga demonyong ito ay agad na sumasabog matapos lagyan ng marka. Hindi masyadong makatotohanan ang subukan na sundan ang mga demonyo. Sila ay kayang mag-invisible at makisama sa paligid upang magtago. Hanggang ngayon, wala pang nakuha ang ahensya ng mga superpower na mabisang impormasyon. Ipinaliwanag sa akin ni Qinran. Nakatitig ako ng seryoso. Para mahuli ang nasa likod ng lahat, kailangan talagang magsimula sa mga demonyo. Ngunit ang mga demonyong ito ay malinaw na na-modify o kinokontrol ng tao. Kapag may nangyaring kakaiba, sila ay sumasabog. Para mahuli ang nasa likod ng lahat, kailangan talagang magsimula sa mga demonyo. Ngunit malinaw na ang mga halimaw na ito ay binago o kinontrol ng tao. Kapag may nangyaring kakaiba, sila ay magpapasabog. Ang ahensya ng mga kakayahan sa ilalim ng investigasyon ni Ateran. Anong mga basura ang kinukuha nila? Ang mga halimaw na kayang magpasabog ay malinaw na gawa ng mga kakayahang kontrol. Kailangan lang ng ahensya na hulihin ang lahat ng mga kakayahang kontrol sa lungsod. Hindi ba't magiging madali lang kung sila ay hipnotisin at tanungin o kunin ang kanilang alaala? Nagreklamo si Chen Mengya. Mengya, kakayahan ng mga tagapamahala sa buong lungsod. Mula sa mahina hanggang sa malakas, hindi bababa sa daan ang bilang. Wala tayong mga tagapamahala sa base na dalubhasa sa pag-hypnotize at pagkuha ng alaala. Kahit na may kakayahang kumuha ng alaala, sino ang gustong makipagtulungan? Sinabi ni Qinran. Tumigil na si Chen Mengya sa pagsasalita. Naramdaman niyang ito ay isang mahirap na gawain na walang kapalit. Maliban na lang kung sobrang swerte, na makatagpo ng mga kahina-hinalang tao at sundan sila. Ate Meng, kaya kong kontrolin ang mga killer bee. Mas mabuting maghanap muna ng lugar kung saan naganap ang atake. Kapag may nakatagpong halimaw, susundan ko sila gamit ang killer bee. Ang iyong kakayahan ay makapagpapasensitibo sa pangamoy at pandinig. Hindi magiging mahirap ang lihim na pagsubaybay sa mga halimaw. Napakakumpiyansa ni Xuyang. Pakinggan ang kanilang pag-uusap. Isang liwanag ang kumislap sa aking mga mata. Ang itim na virus ay hindi lamang kayang magdulot ng impeksyon at kontrolin ang anumang nilalang, kundi kaya rin itong kunin ang alaala ng tao. Kapag nakuha ko ang alaala ng mga suspect, mababago ko ang aking anyo gamit ang hari ng pagsasakata at makapasok sa loob ng kaaway upang maghasik ng lagim at magnakaw ng maraming kapangyarihan. Nandito ako. Bawas kalahati ang hirap ng misyon na ito. Jian Chen, hindi ka ba magbibigay ng opinyon? Tumingin si Chen Mengya ng may curiosity sa akin. Sundin natin ang ideya ng taong ito. Basta makahanap tayo ng mga suspect. Hindi magiging mahirap na mahuli ang nasa likod nito. Isang oras na lang. 3 kaming pumunta sa parking lot sa harap ng opisina ng espesyal na kapangyarihan sa lungsod. Ang lungsod ng Jiangnan ay nababalutan ng makapal na madilim na ulap. Sa kalye, bumuhos ang malakas na ulan, may biglang hangin. Malabo ang paningin, kakaunti ang mga naglalakad at sasakyan. Ang buong lungsod ay nakalubog sa madilim na kulay, sobrang nakakaipit at mabigat. Kami 3, suot ang mga payong pang-ulan, pumasok sa pinto ng opisina ng espesyal na kapangyarihan. Agad na lumapit ang mga nakatalagang tao upang salubungin kami. Magandang araw sa inyo, mga hepe.
Agad na lumapit ang mga kaukulang tao para salubungin. Magandang araw sa inyo, mga hepe. Ako si Zhao Ziyong, ang namamahala sa Bureau of Abilities. Mabigat ang ulan sa labas, pumasok kayo at maupo sandali. Samantala, alamin ang sitwasyon ng misyon. Sobrang mainit ang pagtanggap ni Zhao. Naiintindihan na namin ang mga kaugnay na impormasyon, Ginoong Zhao. Hindi na kailangang sabihin pa. Ito ang kontak ko. Kapag may bagong insidente ng pag-atake, agad report ang lugar ng insidente. Agad kaming pupunta sa lugar. Diretsong ibinigay ni Chen Menya ang business card kay Zhao Ziyong, may inis na tono. Hindi siya masyadong interesado sa mga taong nasa Bureau of Abilities. Dumating ang mga kasapi ng combat team para tumulong sa investigasyon ng pagkawala ng tao. Hindi siya eksperto sa larangang ito, sa halip ay nakakaabala pa sa kanyang pagsasanay. Nagtigilan si Zhao Ziyong at nagpakita ng awkward na ngiti. Sige, Gino. Ipapaalam namin sa iyo agad kapag may balita. Chenji. Menjai. Nakabook na ako ng hotel sa sentro ng lungsod. Sa mga araw ng misyon, makakapagpahinga tayo sa hotel. Sabi ni Xuyang sa akin. Nakangiti ako at tumango. Malinaw ang benepisyo ng may katulong. Lahat ng bagay ay naisip ng maayos. Sa daan papuntang Jiangnan City, palagi siyang nagrereklamo tungkol sa masamang panahon. Biglang may isang empleyado mula sa Bureau of Abilities na mabilis na tumakbo papunta. Nakangatog ang mukha niya, may kabahalaang tono, at nagsalita kay Zhao Ziyong. Director Zhao, may nangyaring problema sa Bifilong Warehouse Center. Dumating ang mga investigador at iniulat na biglang nawawala ang 10 empleyado sa duty. Sa loob ng bodega, tanging mga bakas ng dugo ang natira at maraming marka ng mga pangitain. Inaasahan ng mga investigador na nangyari ang insidente bandang alas 3 ng madaling araw. Nagbago ang kulay ng mukha ni Zhao Ziyong. Nagkatinginan kaming tatlo. Agad kaming nagmaneho patungo sa Filong Storage Center. Ang insidente na nangyari alas 3 ng madaling araw ay ngayon lang namin natanggap ang balita. Sa wakas, nalaman ko kung bakit napakahirap lutasin ang bagay na ito. Ang kahusayan ay katulad ng sa aming Base Investigation Department. Si Chen Menya ay nagreklamo. Nakita ko ang gulat sa aking mukha. Si Liu Feng at Bai Ningbing ay parehong kabilang sa Investigation Department. Si Wu Zi, na dati nang tumutok sa akin, ay Vice Captain din ng Investigation Department. Lahat ng tao sa Investigation Department ay pareho lang. Talagang magaling si Xuyang sa pagmamaneho. Kahit sa malakas na ulan, kaya niyang umabot ng higit sa 100 sa loob ng lungsod. Sa loob lamang ng 10 minuto, 3 silang nakarating sa hilagang lungsod sa Calais Dragon Storage Center. Bumaba at ipinakita ang kanilang mga dokumento sa mga gwardiya. Walang hadlang na nakapasok sa warehouse kung saan naganap ang insidente. Ang ilaw sa loob ng warehouse ay hindi gaanong maliwanag, madilim ang paligid. Pagpasok ko pa lang, naamoy ko na ang kakaibang amoy. Ramdam kong may nakatingin sa akin. Chen, naramdaman mo ba ito? Si Chen Menya ay hindi namamalayan na may lumitaw na mga taina ng pusa sa kanyang ulo. Naging anyong hayop ang isang magandang hayop. Yenan, may mga bagay pang hindi umalis. Tumango ako. Mas malakas ang aking kakayahang makaramdam. Maghintay kayo, pupunta muna ako doon para tingnan. Itinuro ni Chen Menya ang madilim na pasilyo sa pagitan ng mga estante. Sa hindi kalayuan, sa itaas ng isang hanay ng mga estante. May isang tagalabas na nakatago sa madilim na lugar. May pula ang mga mata nito at ang buong katawan ay itim na may asul na mga simbolo ng mahika. May mga matutulis na pangil na nakakatakot. Nang madama nito ang aming pagdating, ang mga simbolo ng mahika ay nagbigay ng madilim na liwanag at bigla itong naglaho. Hindi na kailangang mag-alala, nakita ko na ito. May pulang liwanag sa aking mga mata na nahuli ang madilim na liwanag kanina. Sobrang nagulat sina Chen Menya at Xuyang. Kilala ang kakayahan ni Chen Menya sa Dragon Tooth base na napakalakas. Sa laban, kayang makaiwas sa mga atake nang walang pinsala sa pamamagitan ng pakiramdam at bilis. Madali ring makaiwas sa mga ambush. Ngunit sa isang iglap, naisip ko na kaya kong itutok ang target na tila hindi ka pani-paniwala. Pangalan, mangkukulam na naglalaway, binagong uri. Yuri, zombie. Antas, mid-late stage. Kakayahan, pagtatago at self-destruct. Pagsusuri ng virus. Ang mga taker ay nagbago ng dahil sa pagpasok ng life spring ng tribo ng magic runes. Mayroon na silang pangunahing kakayahan sa pag-isip. Naging epektibo ang talento ng virus na sakupin ang buhay. Nakita ko ng malinaw ang panel ng target, nagtaka ako at nagtanong. Nakarinig na ba kayo tungkol sa tribo ng magic runes? Ano? Paano posible ang tribo ng magic runes? Nakatago ba ang ibang lahi sa lungsod ng Jiangnan? Biglang nagbago ang mukha ni Chen Menya. Kapatid Dost, huwag kaming takutin. Napaka-terror ang mga individual ng tribo ng mahiwagang ugnayan. Para mapagtagumpayan sila, kailangan ng sakripisyo ng buhay. Ang easy class na kakaibang kakayahan ay palamang ang threshold nila. Malakas silang umaatake sa linya ng depensa ng Thunder Valley. At nakikipagbakbakan sa Dragon Scale base. Bakit sila napunta sa malalayong bahagi? Natatakot na si Xuyang at sinabi ang horde ng dugo ng dragon. Nakikinig sa paliwanag nila, ngumiti ako. Ang Ui class na supernatural ay threshold ng Demon Pattern Clan. Sa katunayan, ang kailangan ko lang gawin ay lusubin ang Demon Pattern Clan. Hindi ba't makakakuha ako ng maraming malalakas na supernatural? Walang pag-alinlangan. Ang virus armor ay sumasakop sa akin, lumalabas ang chain blade na may virus. Parang hangin, sumugod ako sa dilim. 10 segundo ang lumipas, ang kadiliman ay umuungan ng matinis na sigaw. Pagkatapos, lahat ay bumalik sa katahimikan. Tanging ang ingay ng mga kadena na nagkikiskisan sa lupa ang naririnig. Tumingin sina Chen Menya at Xuyang sa madilim na sulok. Isang anino ang dahan-dahang nagdadala ng malaking halimaw na nakabuhol sa mga kadena ng virus. Dahan-dahan itong lumapit sa kanila. Chenje, palagi ka bang ganito kamalakas? Nakapanganga si Xuyang. Ang galing.
Hindi nakakagulat na the level na may kakayahan. Kung ako, tiyak na hindi ko siya mahuhuli ng buhay. Si Chen Mengya ay nagbigay ng thumbs up bilang papuri. Naghahanda ang dalawa na lumapit para obserbahan. Bigla akong nagpapaalala. Mag-ingat, ang taong ito ay pwedeng magpasabog. Si Chen Mengya at Su Yang ay nakaramdam ng pangangalikid at natakot na umatras. Sa totoo lang, mali ang hula natin. Ang mga halimaw na ito ay hindi kontrolado ng tao. Kahit nasubukan nating sundan sila, hindi natin makakausap ang mga suspect. Mas parang sila ay mga nabigong produkto na maaaring itapon pagkatapos ng pagbabago. Nakuha ko ang resulta mula sa pagsusuri ng virus at seryoso ang tono ko. Kung ang mga halimaw ay kontrolado ng tao, maaaring mahawahan sila ng itim na virus. Maaari tayong makahanap ng nagkukubli sa likod nito. Malamang ay parang naghahanap ng karayom sa dagat ang maghanap ng mga tao na maglalagay nito. Mga nabigong produkto na na-reform. Giant Chen, bakit hindi natin isuko ang misyon na ito? Samantalahin mo ang panahong ito para mag-aral ng mabuti. Sa oras na yon, madali mo nang mapapansin si Liu Feng. Umiyok si Chen Mengya. Ang dalawang tainga ng pusa sa kanyang ulo ay nakalaylay, na tila labis na nababahala. Dahil nandito na tayo, walang dahilan para sumuko. At nagbago sila dahil sa pag-absorb ng bukal ng buhay ng mga Magic Pattern Clan. Nagmumukha akong naguguluhan. Buhay ng Magic Pattern Clan. Totoo ngang may mga dayuhan na pumasok sa Jiangnan City. Ang misyon na ito ni Jiang Chen ay lampas na sa aming kakayahan. Iulat ito sa base para ipaalam sa mga leader. Magpadala ng mga espesyal na sundalo para maghanap sa buong lungsod. Sinabi ni Chen Mengya. Magpadala ng mga espesyal na sundalo para maghanap sa buong lungsod. Sinabi ni Chen Mengya. Hindi pwede, baka magdulot ito ng gulo at magpahina sa mga nasa likod nito. Ngayon, naglakas loob pa siyang magpalabas ng mga halimaw. Ipinapakita nitong hindi niya pinapansin ang Bureau of Abilities at ang mga espesyal na tauhan natin. Dahil sa kanilang kayabangan, kailangan kong ilabas sila. Ako'y malamig na nagsabi at biglang tumaas ang paa, matinding tinulak ang kumakain. Sa susunod na segundo, biglang lumiwanag ang magic rune sa katawan ng kumakain. Ang asul na ningning ay mabilis na lumaki ang katawan. Bro, anong ginagawa mo? Tita Meng, tumakbo ka na. Napalingon si Xu Yang, agad na hinila si Chen Mengya para umatras. Mabilis silang tumakbo palabas ng imbakan, biglang isang malakas na pagsabog ang narinig. Ang asul na liwanag ay kumikislap, kalahati ng imbakan ay biglang nabaliktad. Mabilis akong lumabas mula sa bodega. Nakita ni Chen Mengya at Su Yang ang gulat sa aking mga mata. Yung pagsabog kanina ay sapat na para kumatay ng mataas na antas na may kakayahan. Tinamaan ko ito ng direkta pero wala akong kahit anong sugat, nakakatakot talaga. Jiang Chen, bigla akong nakaramdam na medyo delikado ang makasama ka sa misyon. Sa susunod, kailangan kong lumayo ng kaunti. Natatakot si Chen Mengya. Kapatid na Chen, kung tumakbo kami ni Mengji ng mas mabagal kanina, siguradong patay na kami. May kabasik Su Yang. Samantala, sa opisina ng Board of Directors ng Flying Dragon Group sa sentro ng Jiangnan, isang kalalakihan na nakasuot ng suit, may isang buhok na nakalaylay sa gitna, nasa katanghalian. Nakatingin sa monitor. May isang taong nakasuot ng itim na kapa, may berdeng liwanag sa mata, nakatayo sa tabi niya. Director Liu, hindi po ba kayo nasisiyahan sa performance nitong eksperimento? Kung matutulungan niyo kaming makakuha ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga tao sa Longya Base, maaaring magbigay ang aming sekta ng buhay ng maraming hindi namamatay na gamot. Tumingin ang taong nakasuot ng itim na balabal sa gitnang edad na lalaki. Nagmumukhang nag-aalala ang gitnang edad na lalaki. Isang buwan na ang nakalipas nang lumapit ang taong nakasuot ng itim na balabal. Dala nito ang isang bagay na tinatawag na hindi namamatay na gamot. Napakabanta ng gamot na ito. Kapag na-inject, maaari nitong itaas ang antas ng karaniwang mga halimaw at gisingin ang kanilang mga espesyal na kakayahan. Maaari rin itong mapataas ang antas ng kapangyarihan ng mga may kakaibang kakayahan. Malaki ang pag-angat ng antas. Pero sobrang malaki ang epekto ng side effect ng gamot na pamatay, mababa ang tsansa ng tagumpay sa pag-angat. Kapag nabigo ang absorption, magaganap ang gene mutation ng mga may kakayahan. Magiging walang isip at magiging halimaw na kumakain ng tao. Libreng eksperimento ang ginawa ko sa iyo nitong nakaraang 2 linggo, Elder Wen. At nawala pa ang 50 tauhan ko. Pero ang tsansa ng tagumpay sa pag-angat gamit ang pamatay na gamot ay mga 5% lang. Baka naman ginagamit ang gene virus bilang hindi namamatay na gamot para lokohin si Liu. Si Liu Filong ay naglalabas ng matinding presensya at nakatitig sa taong nakasuot ng itim na balabal. Maging kalmado ka, Director Liu. Ang gene virus ay ganap na nakamamatay. Paano ito maihahambing sa hindi namamatay na gamot? Ang eksperimento sa bodega ay tumanggap ng pinakabagong uri ng hindi namamatay na gamot. Ang tagumpay nito ay umaabot sa 20%. Kung makikipagtulungan ka sa amin para sa susunod na pananaliksik sa gamot, ang tagumpay ay tiyak na lalago pa. Ang taong nakasuot ng itim na balabal ay sobrang seryoso. Nabigla si Liu Filong sa loob niya. Para sa kanya, ang Liu family bilang pinakamalakas na pamilya sa Jiangnan City. Maaaring kontrolin nila ang lahat at maging hari at hari-harian. Pero sa Jiangnan City, may Dragon Tooth base, kaya hindi kailanman makakabangon ang Liu family. Kung mapapa-inject nila sa lahat ng miyembro ng pamilya ang gamot na mataas ang success rate na hindi mamamatay, makakabuo sila ng isang super pamilya na may maraming A-class na mga supernatural. Sapat na lakas ang Liu family para pabagsakin ang Dragon Tooth base. Maging tagapamahala ng Jiangnan City. Mukhang nais din ng taong nakasuot ng itim na balabal na pabagsakin ang Longya base. Sa paglipas ng panahon, nagkasundo sina Liu Filong at ang taong nakasuot ng itim na balabal. Diretso silang nagkasundo sa pakikipagtulungan. Elder Wen, bukas ay mayaabot ko na ang impormasyon tungkol sa Longya base. Gaano karaming elixir ng immortal ang maibibigay mo sa akin? May lumitaw na kasakiman sa mga mata ni Liu Filong. Ginoong Liu, sa ngayon ay makakapagbigay ako ng 50 elixir ng immortal. Ang tao na nakasuot ng itim na balabal.
Kung ganun, ayos na tayo. Tama, yung batang nabigo sa pagsabog kanina. Kailangan ba ni Ginoong Liu na hanapan ko siya ng tulong para patayin yon? Haha, sakto lang, nagkaroon ng alitan ang batang iyon sa anak ko. Kung makakatulong si Elder Wen, mas mabuti pa. Ngayon, nawala na ang mga bakas kay Jen Chen. Ano ang susunod na dapat nating gawin? Sa daan patungo sa hotel sa sentro ng lungsod, nagtanong si Chen Menya nang walang magawa. Ngayon na nawala na ang bakas ni Jen Chen, ano ang susunod nating gagawin? Habang papunta sa hotel sa sentro ng lungsod, nagtanong si Chen Menya nang walang magawa. Ang kakayahan ng mga halimaw na sumabog ay nangangahulugang mahirap hanapin ang pinagmulan mula sa mga halimaw. Ang susunod na dapat gawin ay syempre ang maghintay ng pagkakataon. Yung sa pantaha ko na sumipa sa eksperimento ng mga magic pattern. Maaari itong ituring na babala sa kanila. Kung patuloy pa rin silang magpapadala ng mga eksperimento. Malamang na magpadala sila ng mga eksperimento para labanan kami, mga espesyal na tauhan. Tumingin ako kay Chen Menya. Talagang matindi ang mga to. Kapag tinawagan natin ang maraming kasamahan, tiyak na magtatago sila. Kung hindi, baka patuloy nilang guguluhin tayo parang mga langaw. Naisip ni Tsuyang, ang sakit sa ulo. Bakit matatakot tayo, ang lakas natin? Kung ilan sila, ilan din ang papatay natin. May kumpiyansa si Chen Menya. Nakangiti ako. Nakalimutan kong sabihin sa inyo na ang nilalang sa bodega kanina ay nasa mid-stage na. Maghanda tayo para sa mga mataas na antas na halimaw. Nataranta si Tsuyang at aksidenteng pinindot ang preno, nag-skid ang sasakyan. Agad siyang nag-adjust at mabilis na inayos ang sasakyan. Si Chen Menya ay nataranta rin at nagmukhang seryoso. Sa mga sandaling iyon, napansin ng tatlo ang isang anino sa gitna ng kalsada, 30 metro ang layo, na nakatayo at nakabalot ng itim na raincoat. Nang makita ng anyong ito ang aming sasakyan, bigla itong nagbukas ng raincoat. Sa isang kisap mata, naging isang 4 na metrong mataas na isdang tao. May mga tinik ito sa likod na naglalabas ng malamig na asul na liwanag. Ang mga pangil nito ay kumikislap ng malamig na liwanag. Talagang lumabas ang kaaway. Agad na huminto si Tsuyang. Nang makita ni Chen Menya ang mapanganib na anyo sa ulan, agad siyang sumigaw. Agad na huminto si Tsuyang. Agad na bumaba ang tatlo. Sa pagbaba nila, biglang sumabog mula sa bibig ng halimaw na isda ang ilang asul na bola ng tubig. Pinukaw ng mga bola ng tubig ang ulan, naging anino at bumagsak sa sasakyan. Biglang isang malakas na tunog, ang militar na sasakyan ay naitulak, naging kalat na bakal. Grabe! Kung naantala pa tayo ng kaunti, patay na tayo. Nananatiling takot si Tsuyang. Para kina Chen Menya at Tsuyang, malakas ang epekto ng kasalukuyang kalagayan sa kanila. Sobrang ulan, nahihirapan si Tsuyang na kontrolin ang killer bees upang magdulot ng epekto. Ang kakayahan ni Chen Menya na makaramdam ay naapektuhan din ng patuloy na ulan. Samantalang ako, hindi natatakot, bagkus ay sobrang nasasabi. Pangalan, Mahiwagang Anino, isang eksperto na nakamodify. Uri, ibang lahi. Antas, mid-level, advanced limit. Kakayahan, water explosion, advanced invisibility. Pagsusuri ng virus. Ang mga elite ng lahi ng isda ay nagbago matapos ma-inject ng bukal ng buhay. May mataas na talino. Siyempre, mga eksperimento na ginawa ng lahi ng mga demonyo. May hindi bababa sa 2 kakayahan. Talagang kahanga-hanga ang bukal ng buhay. Sa susunod na pagkakataon, kailangan talagang pumunta sa lahi ng mga demonyo. Nilamon ng kanilang pugad ang kanilang bukal ng buhay. Purihin ko ang aking puso. Ang halimaw na isda na may mga marka sa mata ay walang kakayahang sumabog. Ibig sabihin, hindi ko lang maagaw ang kanyang kakaibang kakayahan, kundi pati ang alaala. Kung magagawa kong gamitin ang alaala para malaman ang nasa likod ng lahat, ang saya nun. Kung hindi ka tatakbo pag nakita mo ang matanda, talagang may tapang ka. Matagal na akong hindi nakakain ng kakaibang kakayahan mula sa Dragon Blood Legion. Ngayong araw, makakakain na ako ng buong buo. Nakita ako ng Magic Rune Fishman. Nakangiti ang ngipin, matalim, naglalaway sa gilid ng bibig. Kaya nitong magsalita. Akala ko ikaw ay isang hayop lang. Nabigla ako. Ang dilaw na vertical na mata ng Magic Rune Fishman ay biglang pumipikit. Batang ito, naghahanap ka ng kamatayan. Ako ang mataas na iginagalang na mandirigma ng pamilyang Fishman. Huwag mong subukan akong saktan. Dahil sisirain kita ng unti-unti. Sumisigaw ang merman. Pagkatapos ay nagningning ang kanyang balat ng asul. Diretso siyang nawala sa malakas na ulan. Nakita kong nagliwanag ng pula ang aking mga mata habang siya ay nagtatago. Inilabas ko ang aking paningin sa pinakamataas na antas. Ngunit sa kabila nito, hindi ko pa rin nakita ang merman. Talagang hindi nagkamali sa advanced na invisibility effect. Malayo ang pagkakaiba kumpara sa invisibility aray na nakuha mula sa 3,000 tagumpay. Hindi ko mahanap ang anumang bakas. Mukhang kailangan kong paunlarin ang aking sensing ability. Mas mabuti pang i-develop ang virus sonar. Nakapikit ang aking noo at ang buong katawan ko ay natakpan ng virus armor. Bigla akong nagtipon ng mga matatalim na blades at chain blades sa aking kamay. Naghihintay sa atake ng mga demonyong isda. Ilang segundo na walang galaw ang mga demonyong isda. Bigla akong nakaramdam ng hindi tama. Hindi kalayuan, nakita rin ni Chen Menya at Tsuyang na nawala ang demonyong isda. Ngunit hindi ako inatake ng demonyong isda. Nagsimula nang mag-alala si Chen Menya. Sa mga sandaling iyon, naramdaman niyang may nakatingin sa kanya na parang hayop. Bigla siyang nanginig at tumayo ang mga balahibo sa kanyang katawan. Ito ang kanyang likas na ugali bilang isang anino ng pusa. Nakakaamoy ng panganib na papalapit. Mabilis na kumilos si Chen Menya. Sa isang iglap, isang matalim na pangil ang bumagsak. Maganda ang iyong reaksyon. Ngunit sa susunod, hindi ka na magiging maswerte. Lumabas ang mga demonyong isda sa likod ni Chen Menya na may mga matutulis na ngipin na nagtatawa. Maliit na lahi, naghahanap ng kamatayan. Nagalit si Chen Menya. Sa kanyang kamay, lumabas ang mga pangpang ng pusa at naging anino habang tinamaan ang dibdib ng isda. Hindi pa siya nakakalapit.
Ilang asul na bola ng tubig ang sumabog sa kanyang harapan. Si Chen Mengya ay nahagis ng pagsabog ng higit sa 10 metro. Malakas siyang bumagsak sa tubig. Menji. Si Xuyang ay nagulat at nagmadaling tumakbo patungo kay Chen Mengya. Muling nagbuga ng bola ng tubig ang demonyong isda at tinamaan si Xuyang. Sa susunod na segundo, isang anino ang dumaan. Ang bola ng tubig ay biglang nabasag sa hangin ng Virus Chain Blade. Mukhang hindi kita masosolusyonan. Hindi ko ma-enjoy ang masarap na pagkain. Dahil gusto mong mamatay, tutulungan kita. Malupit na sinabi ng merman na may magic pattern bago siya muling nawala. Mag-ingat ka, Jen Chen. Hindi madaling kalaban ang taong ito. Si Chen Mengya ay may maputlang mukha at ang kanyang tiwala ay labis na naapektuhan. Hindi niya akalain na bilang isang level na henyo na may kakayahan. Madali siyang matatalo ng mga demonyong isda. Sa sandaling ito, sa wakas ay nakita niya kung gaano kalakas ang ibang lahi. Pagkatapos ng pagkakataong ito, kailangan kong sanayin ang aking sarili at paunlarin ang higit pang kakayahan upang mapataas ang aking lakas sa laban. Si Chen Mengya ay tahimik na nanumpa. Sa gitna ng malakas na ulan, ako ay may kalmadong anyo. Dahil hindi matukoy ang mga mahiwagang isda, maghihintay na lang ako na mahuli sila. 1 segundo, 2 segundo. Tahimik akong naghihintay. Si Chen Mengya at Xuyang ay may kaba sa lalamunan. Hindi nila akalain na wala akong depensa. Kahit alam nilang mayroon akong super regeneration. Malakas ang aking katawan. Ngunit kapag ang mahiwagang isda ay matagumpay na umatake, magkakaroon ng malakas na pag-atake na parang ulan na agad akong pira-piraso. Tulad ng inaasahan, ang mga demonyong isda ay tahimik na lumapit sa likod ko. Tumingin ito sa aking ulo at agad na nag-alis ng invisibility. Isang pangpang ay humampas patungo sa aking ulo. Ipinakita ng demonyong isda ang isang nakakatakot na ngiti. Parang nakita na nito ang eksena ng aking ulo na napipiga. Sa sandaling iyon, isang itim na anino ang biglang dumaan. Sa aking likod, nagkaroon ng isang matalim na pangpang na ilang metro ang haba. Agad-agad na tumagos sa taong isda na may mahikang guhit. Umiti ako. Nakatayo dito, kahit patayin kita, hindi mo magagawa. Binigyan kita ng pagkakataon, pero wala kang silbi. Paano ka nagkaroon ng ganitong kakayahan? Ang mahiwagang isda ay tumingin sa kanyang dibdib na may buto. Nagmamadali at nanginginig ang kanyang katawan. Kahit mamatay ako, kailangan kitang dalhin sa aking likuran. Alam ng mahiwagang isda na siya ay mamamatay. Bigla siyang nagtipo ng huling lakas at tinamaan ang aking ulo gamit ang kanyang pangpang. Bago pa man bumagsak ang pangpang, biglang dumaloy ang kuryente sa buong katawan. Nanginig siya at nahulog pabalik. Hindi kalayuan, sina Chen Mengya at Xuyang. Nakita nilang kumikislap ang kuryente sa mahiwagang isda at nagulat sila. Putang ina, Chen Je. Kaya pala niyang maglabas ng talim mula sa likod. Napakabagsik ng itim na virus na ito. Labing-labis ang pagkabigla ni Xuyang. Nakita na niya akong nag-iba ng anyo ng mga bahagi ng katawan bilang mga talim at armor. Ngunit hindi niya inasahan na makakabuo pa ako ng mga buto sa likod. Dagdag pa ang aking walang kapantay na kakayahang makabawi. Sa labanang malapitan, mahirap talunin ang sinumang kaaway. Tila nakita ko rin ang RC ng kuryente kanina. May posibilidad bang si Jen Chen ay may kakayahan pang kidlat at kulong? Nabigla si Chen Mengya at nangungusap ng naguguluhan. Sister Meng, sa tingin mo ba na si Chen ay maaaring hindi na class ang kakayahan? Kundi mas mataas pa sa antas nito. Posible nga. Sinuri ko na ang 4 na pangunahing kakayahan ni Jen Chen. Sa literal na kahulugan, hindi naman masyadong malakas. Pero ang kanyang kakayahan ay sobrang nakakatakot. May posibilidad na maabot ang S na antas. Yung babae na nagngangalang Baining Bing ay isa ring S na antas na supernatural. Nasa larong pambata pa rin siya ngayon. Malamang na ang kanyang lakas ay hindi makakatulad kahit isang daliri ni Jen Chen. Pagsusuri ni Chen Mengya. Sister Meng, siguradong kakapit tayo kay Chen. Magkaroon tayo ng magandang relasyon kay Brother Chen. Sa base, sino pa ang matapang na magsabing mananalo ng tiyak sa mga kakaibang lahi sa parehong antas maliban kay Wang Haoyan? Sobrang nakakamangha na kay Sigan Cien ay instant kill na agad. Sabi ni Vine na puno ng excitement. Tumingin ako sa nakahandusay na demonyong isda sa likuran. Ang daliri ko ay naging itim na pangsaksak at pumasok sa katawan nito. Ang itim na pangsaksak ay patuloy na lumalaki at nagiging baluktot. Ang anyo ng demonyong isda ay patuloy na lumiit hanggang sa tuluyang mawala. Ang eksenang ito ay nagdulot ng pagkabigla kay Sigan Yuanhili at Da Wenhe na nagpalaki ng kanilang mga mata. Nagsipsip ng 500 gene points mula sa mid-tier na demonyong isda. Matagumpay na nakuha ang Y-level na kakayahang water bomb. Y-level na advanced na invisibility. Sistema ng paalala. Matagumpay na nakuha ang mga alaala ng target. Haha, 2 uri ng Y-level na kakayahan. Excited ako. Mas malakas ang 2 kakayahang ito kaysa sa lahat ng nakuha ko dati. Mayroon na ako nito. Direktang pinunan ang kahinaan at pagiging tago ng malalayong atake. Noong una, naisip ko pang magbihis bilang iba. Pumasok sa pugad ng mga nasa likod ng lahat. Ngayon, dahil sa advanced na invisibility, naging mas madali ang lahat. Hindi na ako makapaghintay na subukan ang bagong kakayahan. Katatapos lang gamitin ang painful electric shock, nakita na nina Chen Mengya at Xuyang. Ibig sabihin, hindi na posible na itago ang kakayahan ng Blacklight virus na sumipsip. Mayroon akong katawan na hindi namamatay. Ngayon ay meron na tayong advanced invisibility. Kahit makaharap pa tayo ng kalaban na hindi natin kayang talunin, madali na tayong makakatakas. Walang pag-aalinlangan sa harap ng kanilang gulat na mga mata. Ang asul na water ball ay unti-unting nabubuo sa aking mga daliri. Isang sipa lang. Ang asul na water ball ay biglang naging isang liwanag na bumangga sa puno sa tabi ng daan. May sumabog na ingay. Biglang nawala ang puno sa lupa.
Tanging isang hukay na 5 metro ang lalim. Medyo katamtaman ang lakas pero magaling sa grupo ang damage. Yung water bomb na nilabas ko mas malakas pa kaysa sa Fishman. Kayang tiisin ni Chen Mengya ang isang water bomb mula sa Magic Fishman. Pero kapag tinamaan ako, tiyak na mapapahamak agad. Menji, nakita mo ba? Parang nakuha ni Chen na makuha ang supernatural power ng Fishman.